Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga master no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7041-7060. Kabanata 7041. Kasama ang isang resounding crash, ang solidong itim na Tayback at ang Hellblaze Dragon ay mabilis na nakagambala, mabangis na nakikipaglaban sa walang bisa. Ang kanilang mabangis na laban ay nagpadala ng mga shockwaves na mabilis na kumakalat sa lahat ng mga direksyon, na naging sanhi ng marahas na gate ng misteryo. Ang mga bitek ay lumitaw sa mga dingding ng pagbuo. Ang napakalaking Zoltar Palm ay lumusot sa kakilakilabot na puwersa mula sa milyon-milyong mga makukulay na ilaw sa periphery. Nagdala ito ng hindi mabilang na apoy at galit na hangin, na parang binabaan ang mga bundok at dagat. Ang puwang sa loob ng gate ng misteryo ay nagsimulang manginig habang lumitaw ang palad ng Zoltar. Para bang lahat ng bagay sa paligid nito ay nagyelo. Ang orihinal na dumadaloy na Wuya aura sa paligid ay agad na matatag. Ang itim na Tayback at ang Hellblaze Dragon ay tila nakakaramdam ng matinding panganib. At agad na disentangled. Sa sandaling iyon, ang palad ng Zoltar ay nagmula sa kalangitan, malakas na enveloping pareho ang itim na Tayback at ang Hellblaze Dragon. Boom! Ang isang serye ng tuloy-tuloy na pagsabog ay sumabog habang ang palad ng Zoltar ay kumalas sa itim na Tayback at ang Hellblaze Dragon sa kalagitnaan ng hangin. Ang banggaan ng tatlong supernatural na kapangyarihan ay nagpadala ng mga shockwaves na kumakalat sa buong gate ng misteryo. Sa gitna ng mga paputok na tunog, ang gate ay nakaranas ng isang seismic na kaguluhan na parang hindi mabilang na mga bomba ng Zar ay sumasabay ng sabay-sabay. Sa gitna ng pagsabog ng lupa na ito, ang lahat ng mga antas ng kapangyarihan sa loob ng gate ng misteryo ay marahas na pinalayas. Pagkatapos ay napuspos sila at ligaw na pinino ng umiikot na milyon-milyong mga makukulay na ilaw. Sa gitna ng malawak at nakasisindak na kaguluhan, ang tanging lugar na nanatiling kalmado at hindi nag-aalala ay ang sentro ng gate ng misteryo, kung saan tumayo ang tatlong pagbuo ng kayamanan. Sa loob ng pormasayon ay nakaupo ang isang gwapong tao sa isang posisyon ng lotus, na tila walang gana sa panlabas na kaguluhan. Sa mas malapit na pag-iinspeksyon, naging maliwanag na ang core ng milyong makulay na ilaw na halos na sumasaklaw sa buong gate ay nagmula sa kanya. Sa katunayan, siya si James, na nakamit ang ranggo ng Zender, na ginagamit ang tatlong pagsasama ng kayamanan at ang ranggo ng Zender upang makuha at pinuhin ang lahat sa loob ng gate ng misteryo. Hindi lamang niya pinadali ang muling pagsilang ni Yanni, Lyzia, at Morgoth, sa gayon ay lubos na pinapahusay ang kanilang mga kapangyarihan, ngunit siya rin inani ang pinakadakilang benepisyo sa kanyang sarili. Ang mga komplikadong antas ng mga kapangyarihan at puwersa sa loob ng katawan ni James ay ganap na pinino at pinalitan ng isang bagong purified anonymous gas. Ang gas na ito ay isang timpla ng lila at ginto, na naglalaman ng iba't ibang mga kulay at pag-ambody ng kakanyahan ng lahat ng mga landas at pagdurusa, na kumakatawan sa pagtatapos ng mas malaking larangan. Nadama ni James ang isang walang katapusang pag-akyat ng kapangyarihan sa buong katawan niya, na parang may hawak siyang maraming universo sa loob niya, magulong pamatahimik. Makalipas ang ilang sandali, bigla niyang binuksan ang kanyang mga mata, inihayag ang walang hanggan, malalim, at mga unibersidad na nasa loob nila. Sa instant na iyon, ang dating lindol na gate ng misteryo ay nanginginig muli, na nagiging sanhi ng nakapalibot na milyon-milyong mga makukulay na ilaw na mabulok ng ligaw. Nabigla ang nakakatakot na eksena, sina Lyzia, Yanni, at Morgoth ay nagulat. Sa susunod na segundo, nawala si James, upang muling lumitaw sa pagitan ng tatlo gamit ang kanyang mga kamay na nakatiklop sa likuran ng kanyang likuran. Sapat na, panahon na upang sanayin tayo. Ang tatlong ipinagpalit na sulyap, pagkatapos ay sabay na tinanong, ikaw laban sa aming tatlo. Yep, tumango si James. Napangiti si Yanni ng mahina. Talagang malakas ka ba? Nagbibiro ka ba? Hehe, nag-shock si Morgoth habang siya ang laki ni James. James, hindi ako pipigil. Master, baliw ka ba? Tanong ni Lyzia.
Bukas ang kanyang magagandang mata. Nang walang isang salita, itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang flash ng lilang gintong ilaw na ipinakita sa isang napakaganda at malaswang longsword. Anong taybak iyon? Ang tatlo ay nagsalita ng sabay-sabay. Ang Jade Morris Sword, mahina ang sagot ni James, agad na nadulas kasama nito. Sa isang iglap, sinamahan ng isang butas na sigaw, tatlong ilaw ng taybak ang bumaril patungo sa tatlo sa kanila. Ang pagiging matalas ng mga blades at kabangisan ng kanilang momentum ay hindi mapigilan at nakakatakot na lampas sa paniniwala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7042. Lizia, Yanni, at Morgoth ay pinili upang harapin ang tatlong papasok na ilaw ng taybak. Klang! Isang biglaang tunog ang sumigaw habang si Yanni ang unang nakaharap sa pag-atake. Inilipat niya ang kanyang longsword upang matugunan ang papasok na ilaw ng taybak, ngunit ang kanyang taybak ay kumalas sa 2 piraso ng makipag-ugnay. Sinamahan ng isang buzzing roar, ang sword light na nakalagay sa leeg ni Yanni. Sa ganitong kalapitan, maramdaman ni Yanni ang matinding init, talas, at mga gust ng hangin na inilabas ng ilaw ng taybak. Ang kanyang mga mag-aaral ay nagkontrata sa pagkabigla, at tumayo siya doon sa isang labi. Sa kabilang panig, si Morgoth ay nakipag-away sa Tyrant Spear laban sa ilaw ng taybak. Ang sibat ay hiniwa, na sinundan ng baras na nahati sa kalahati. Beza. Habang ang ilaw ng taybak ay malapit ng mai-clear ang kanyang kamay, sumigaw si Morgoth sa gulat, "James, mali ako." Ang ilaw ng taybak ay biglang huminto ng mas mababa sa 1 pulgada mula sa kamay ni Morgoth. Gayunpaman, sumulong ito at pinindot ng mahigpit laban sa kanyang lalamunan sa susunod na sandali. Anong uri ng supernatural na kapangyarihan ito? Nalulungkot si Morgoth. Sa kabilang dulo, nilabanan ni Lizia ang papasok na ilaw ng taybak na may 12 welga ng palad, ngunit ang kanyang mga panlaban ay mabilis na nasira, at siya ay na-ensnared ng ilaw. Sa isang iglap, natapos na ang labanan. Mas tumpak, ito ay isang pagdurog na pagkatalo sa halip na isang labanan. Ang tatlo ay mapapawi sa lugar kung si James ay nagbigay ng anumang hangarin sa pagpatay. Sina Yanni at Morgoth ay parehong iginagalang na mga powerhouse na kinatakutan sa mas malaking larangan. Gayunpaman, hindi nila makatiis kahit isang solong paglipat mula kay James, na ipinakita ang nakasisindak na saklaw ng kanyang kapangyarihan. Si Lizia, na ngayon ay napalaya mula sa pagiging pangalawang katawan, ay tumayo bilang Frana, ang Soremsia ng Health Realm. Ang kanyang lakas ay hindi mas mababa kaysa kay Yanni at Morgoth. Gayunpaman, maaari lamang siyang makatiis ng ilang mga suntok. Ang katahimikan ay nahulog sa ibabaw ng gate ng misteryo, napakalalim na kahit na ang tunog ng isang pagbagsak ng pin ay maaaring marinig. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagsalita si James, ang iyong mga sandata ay hindi sapat. Kahit na ang iyong mga base sa paglilinang at mga supernatural na kapangyarihan ay perpekto, maaari ka pa ring mabaigo ng walang angkop na armas. Habang siya ay nagsalita, mabilis na sinawsal ni James ang taybak ng Jade Mora. Agad na, lilagintong ilaw ng mga taybak na binaril patungo sa tatlo, hindi upang salakayin sila, ngunit sa kanilang mga ilaw na taybak. Habang pinagsama ang overlap ng mga ilaw ng taybak, nagsimulang magbago ang kanilang mga sandata. Sa gitna ng nakasisilaw na ilaw, isang bagong-bagong demonyong sibat ang lumitaw bago si Morgoth, isang matalim na longsword bago si Yanni. Tulad ng para kay Lizia, kahit na siya ay hubad na kamay, isang pares ng mga guwantes na may 81 nakaimbed na mga bola ng enerhiya ng kaluluwa na naging material sa harap niya. Natigilan ang tatlo nang makita ang kanilang mga bagong sandata. Ito ba ay para sa akin? O Diyos ko, ang sibat na ito ay maganda, kahit na higit pa kay Fona. Master, glove ba ito ng iyong token ng pagmamahal? Pinahihit ni James ang kanyang mga mata sa kanilang mga puna. Kunin ang iyong mga bagong sandata at subukang muli. Nang walang karagdagang ado, kinuha ng tatlo ang kanilang mga bagong armas at naglunsad ng isang mabangis na pag-atake kay James. Sa isang instant, isang mahabang tula na labanan ang sumabog sa loob ng gate ng misteryo. Si James ay nakipaglaban sa tatlo, na alternating sa pagitan ng malapit na labanan at ranged na pag-atake. Ang kanyang mga paggalaw ay kaaya-aya at walang hirap, ang kanyang supernatural power fluid at natural.
Pinangasiwaan niya ang 3 superpowerhouse na natatakot sa buong mas malaking realidad ng madali. Ang Lysia, Morgoth, at Yani ay lumabas lahat. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, maaari lamang nilang pamahalaan ang kanilang batayan laban kay James para sa maraming libo-libong mga galaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 743. Nag-iwas sila sa loob ng gate ng misteryo, na nagdulot ng isang kaguluhan na nanginginig sa mundo. Gayunpaman, ito ay si Emperor Kadir, na naninirahan sa 49 na langit, na nagdusa. Sa bawat sunod-sunod na pagsalakay at pagwalas na naganap sa gate, nagpatuloy siyang umubo ng dugo ng hindi mapigilan, kahit na nakaupo sa posisyon ng lotus. Iniwan nito ang mga emperor na nakaupo sa malapit na nalilito. Nakaupo si Yusef sa unang hilera sa kaliwa. Bigla siyang tumayo. Guys, may bagay tungkol sa aking ama. Talakayin natin ang aming mga gawain mamaya. Ang mga emperador ay nagpalitan ng sulyap. Pagkatapos, tumayo sila at inilabas ng paisa-isa ang templo. Pagkatapos lamang ay nag-dart ka sa gilid ng Emperor Kadir, na sumusuporta sa kanya ng isang mahigpit na pagkakahawak. Ano ang mali, tatay? Ubo. Ang isa pang pagbagsak ng dugo ay lumitaw, at ang mukha ni Emperor Kadir ay pinatuyo ng kulay. Itinaas niya ang kanyang ulo ng isang hitsura ng panghihinayang. Niloko ako sa masamang bitag ni James. Sumimangot si Yusef nang marinig ito. James Caden, ano ang gagawin niya dito? Hindi maipaliwanag ni Emperor Kadir. Itinulak niya ng bigla ang iyo. Pagkatapos, pinalawak niya ang kanyang mga kamay, na tinawag ang isang umiikot na landas ng kaldero na nag-hover sa walang bisa. Lumingon si Yusef upang makita ang nasuspine na kaldero na kumalas na parang nagtitiis ng labis na pagdurusa. Ito ang kaldero ng gate ng misteryo. Ano ang nangyari? News fast. Si Emperor Kadir ay masyadong nabigla upang matugunan ang Yusef. Inilipat niya ang kanyang mga kamay, pinakawalan ang ilaw ng bonewar patungo sa landas ng kaldero, at ganap na envelope ito, bahagya na nagpapatatag ng mga maling paggalaw nito. Huminga ng malalim, sumagot si Emperor Kadir, James Caden, rascal ka. Masyado kang nakakahamak at masyadong ignorante sa mga kahihinatnan. Ikaw ang buhay ko. Panipi. Tatay, ano ang nangyayari? Tumingin si Yusef kay Emperor Kadir. Matapos ang isang malalim na paghinga, isinalaysay ni Emperor Kadir ang mga kaganapan na humantong sa entrapment ni James sa Gate of Mysterio. Ang ekspresyon ng Yusef ay nagdilim sa matinding pagkatapos makinig. Wala kang sasabihin, tanong ni Emperor Kadir. Alam mo kung ano ang iniisip ko, binibigyang diin ng Yusef ang bawat salita. Kung sasabihin ko sa iyo, susundan mo ba? Sa mga salita ng kanyang anak, isang pahiwatig ng walang magawa sa mukha ni Emperor Kadir. Yusef, masyadong diretso ka. Palagi mong hinarap ang realm ng health na may martial prowess, magdurusa ka. Ibig mo bang sabihin ang mga scheme at trick tulad mo? Kinagugulo ng Yusef ang disdainfully. Hindi ko alam ang tungkol sa iba, ngunit nararapat na igalang si James. Siya ang pinakamahusay na kalaban na nakatagpo ko, ang pinaka-nakakagulat, pinakamarangal, at ang pinakamalakas. Dahan-daang ang ipinikit ni Emperor Kadir ang kanyang mga mata. Aking hanggal na anak. Naaabot mo ang pinakatanyag ng paglilinang ngunit kulang sa maraming karunungan, na hindi pagtupad ng tunay na katangian ng mga bagay. Sa pag-iisip na iyon, sinabi ni Emperor Kadir, Yusef, lumikha ng isang soremsiya at pakikipagsapalaran sa mas malaking realms. Kung pinanghahawakan mo pa rin ang iyong mga paniniwala, bibigyan kita ng lahat ng gusto mo. Panipi. Mahigpit na hinaplos ni Yusef ang kanyang mga browser. Upang magpakita ng awa sa lahat ng dako sa mas malaking realidad na tulad mo. Panipi. Ang isang pag-agos ng galit ay tumaas sa loob ng Emperor Kadir. Sa pamamagitan ng isang mabilis na paggalaw, ipinadala niya ang Yusef na lumilipad na may isang welga ng palma. Ikaw ay tunay na rebelde, galit na sinumpa ni Emperor Kadir. Inihayag ni James ang aking gate ng misteryo, isang bagay kung hindi ka makakatulong, ngunit hindi siya maaaring magpatuloy dahil ang isang bagong plano na nabuo sa kanyang isip. Tulad ng malapit nang tumaas mula sa lupa, isang itim na patay na enerhiya ang sumakop sa kanya, hinayla siya pabalik sa harap ni Emperor Kadir. Nais mo bang makisali kay James sa isang one-on-one battle?
Emperor Kadir asked. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7044. Ikaw ay tumitig ng mabuti sa Emperor Kadir expressionless. Siya ay isang mapagmataas, kahit na mayabang martial fanatic, ngunit hindi iyon nangangahulugang siya ay tunay na tanga. Mas naintindihan niya kaysa sa iba pa kung paano maaaring maging walang awa at tuso ang kanyang ama. Ang biglaang galit na sinundan ng pagbabago ng demonyo ay nagtago ng maraming mga scheme at plots. Ito ay naiisip. Pagkatapos ay pumunta, sabi ni Emperor Kadir. Hindi lamang papayagan kita na pumunta, ngunit kukunin ko rin ang 12 Diyos Hari, ang 18 Emperador, at 100,000 hukbo ng Marauder upang palakasin ang aming prestihiyo. Panipi. Nang marinig ito, sinaksak ni Yusef ang kanyang mga mata at tumahimik. Ang 12 Diyos at ang 18 Emperador ang nangungunang mga powerhouse sa ilalim ng utos ng kanyang ama. Ang kanilang pinagsama ay maaaring mangibabaw sa kalahati ng mas malaki realms. Ito ay magiging mas mabigat kung ang 100,000 hukbo ng Marauder ay sumali. Gayunpaman, upang harapin si James na nag-iisa sa loob ng gate ng misteryo, nagtaka siya kung kinakailangan ang gayong malaking pagpapakita ng puwersa. Nagtataka siya tungkol sa kung anong uri ng scheme ang nilalaro ng kanyang ama. Nakakakita ng katahimikan ni Yusef, si Emperor Kadir ay sumigaw. Natatakot ka ba? Huwag kang maglakas loob. Pupunta ako, ngunit nag-iisa, sinasadya mong sinasalita ng Yusef ang bawat salita. Si James ang aking pinakadakilang kalaban at ang pinakakarapat dapat na paggalang. Hindi ko siya makikisali sa tulong ng sinuman. Foolish. Sumabog muli si Emperor Kadir. Ito ay hindi lamang James sa loob ng gate. Mayroong kahit na mabisyo na Morgoth, at pinakamahalaga, ang pinuno ng mga Diyos ng wala, si Fona Soremsia. Ang pagpunta sa nag-iisa ay nangangahulugang tiyak na kamatayan, na walang pagkakataon na bumalik. Pakinggan ito, tumingin si Yusef. Morgoth, Fona Soremsia. Nabilanggo mo sila sa gate ng misteryo. Isang smug expression ang sumabog sa mukha ni Emperor Kadir. Mayroon pa akong ilang mga trick sa aking manggas, ha? Ang isa pang pamamaraan na nakamit. Tanong ni Yusef. Agad na dinidilim ng mga salita ng Yusef ang dating smug expression sa mukha ni Emperor Kadir. Yusef, mayroon ka ng maraming mga piling tao na powerhouse hindi lamang para sa iyong mga personal na bagay. Ito ay may kinalaman sa buhay at pagkamatay ng aming Kadir sekta. Sa mahirap na sandaling ito, dapat mong isaalang-alang ang mas malaking larawan, ibahagi ang pasanin para sa akin, at hindi kumilos ng walang ingat at rebelyo. Ang mukha ni Yusef ay nanatiling malamig at tahimik. Alam ni Emperor Kadir ang kanyang anak na lalaki. Bagaman hindi siya nang ahas na hamon ang kanyang autoridad, siya ay matigas ang ulo sa core. Nang walang isang bagay na balansehin siya, tiyak na kikilos siya alinsunod sa kanyang nais. Napagtanto ito, itinaas ni Emperor Kadir ang kanyang kamay at pinagsama ang isang shimmering blue na bola ng enerhiya ng kaluluwa sa kanyang palad. Sa paningin, ang dating tahimik na mukha ng Yusef ay nagbago ng malaki. Nanay, Yusef, mahinahon na nagsalita si Emperor Kadir, bibigyan ko ng iyong pinakadakilang nais kung tutulungan mo akong maisakatuparan ito. Babahaba ko ang iyong ina. Panipi. Sa mga salitang ito, humihingal ka sa paghinga. Hindi niya inaasahan na gagamitin ito ng kanyang ama bilang pagkilos upang makitungo kay James. Hindi lamang ito kasuklam-suklam ngunit masiraan ng loob. Dahil dito, nakita ni Yusef sa pamamagitan ng tunay na mukha ng kanyang ama. Sa kanyang isip, kapangyarihan, scheme, grand ambitions, at nag-iisang pangangibabaw sa mas malaking realidad ay ang pangwakas na mga layunin. Sa ilalim ng layuning ito, ang anumang bagay ay madaling isakripisyo, maging ang pagmamahal sa pamilya, at pag-ibig ng ama-anak. Ang ama at anak na lalaki ay naglock ng mga mata na parang nakikita ang bawat isa. Kahit na ang natitirang pahiwatig ng pagmamahal ng ama-anak ay naging huling bargaining chip sa pakikitungo sa isyu ni James. Pagkaraan ng mahabang panahon, itinaas ni Yusef ang kanyang ulo at huminga ng malalim. Dapat mong tuparin ang iyong pangako kahit na nahuhulog ako sa labanan. Talagang naniniwala ka ba sa akin na walang puso? Dahan-dahan ang sinabi ni Emperor Kadir. Hayaan akong sabihin sa iyo, hindi ka mamamatay hanggat hindi ka kumilos ng walang ingat. Ito ay isang bagay lamang ng paggamit ng iyong reputasyon para sa 12 Diyos Hari,
18 emperador, at 100,000 hukbo ng Marauder na pigilan ang James, Morgoth, at Franna Sorrentsia. Bigyan mo ako ng 2 panahon, at muli kong makontrol ang gate ng misteryo. Pagkatapos nito, isasaalang-alang na nakumpleto mo na ang gawain. Panipi. Hindi na sinabi ni Yusef. Itinuwid niya ang kanyang likuran at tiningnan ang landas na tinakpan ni Cauldron sa ilaw ng Bonewar. Buksan ang gate. Ang isang pakiramdam ng walang katapusang pagkawala ay biglang nasobrahan ang puso ni Emperor Kadir. Ito ay tulad ng sa isang instant, naramdaman niya na siya ay ganap na nawala ang puso ng kanyang anak. Gayunpaman, hindi niya agad binuksan ang gate ng misteryo. Sa halip, itinuro niya ang walang bisa at lumitaw ang special gate. Sa loob nito, 12 figure ang nakasuot ng lilang at gintong mga damit at 18 super powerhouse sa mga damit ni Emperor. Pagbati, ang iyong kamahalan. Matapos ang hitsura ng 30 transcendent powerhouse, lahat sila ay lumuhad sa harap ni Emperor Kadir. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7045. Emperor Kadir ay dahan-daang nagsalita, sa oras na ito, binibigyan kita ng lahat ng pagkakataon na gumawa ng isang marka. Nais kong pumasok ka sa gate ng misteryo at paksain ang mga demonyo. Magkakaroon ng malaking gantimpala, panipi. Sa mga salitang ito, 12 ng mga transcendent na powerhouse na sabay na itinaas ang kanilang mga ulo, kaguluhan, at pagkasabik na maliwanag sa kanilang mga mukha. Para sa kanila, ang pagpasok sa gate ng misteryo minsan ay isang napakalaking stroke ng swerte sa kanilang kasalukuyang paglalakbay sa paglilinang. Ang mahalagang punto ay ang pagkakataon na pumasok at paksain ang mga demonyo. Ito ay isang kamangha-manghang tagumpay. Ang biglaang stroke ng kapalaran ay nag-iwan sa kanila ng pakiramdam na pinarangalan at nagpapasalamat. Ang bawat isa sa kanila ay agad na yumuko sa Emperor Kadir upang maipahayag ang kanilang pasasalamat. Nakakakita ng saloobin ng mga powerhouse na ito, dahan-daang tumayo si Emperor Kadir. Siya nagsalita sa isang makapangyarihang tono, para sa misyon na ito, susundin mo ang mga pag-aayos ng batang master. Gayunpaman, kinakailangan na matiyak ang kanyang kaligtasan. Kung siya ay naghihirap kahit na ang kaunting pinsala, ang mga ulo ay gamulong. 30 transcendent na mga powerhouse na sabay na yumuko, na kinikilala ang utos. Pagkatapos, lumingon muli si Emperor Kadir sa Yusef. Yusef, ito ang iyong unang pagkakataon na humahantong sa mga tropa na paksain ang mga demonyo. Matalino na magpatuloy sa pag-iingat sa lahat ng mga bagay. Laging unahin ang mas malaking larawan, at huwag mo akong biguan. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng isang mas malalim na kahulugan, tunog tulad ng tame-time na payo ngunit nagtatago ng isang banta sa loob. Tumanggaw lang si Yusef matapos ang isang malalim na sulyap sa Emperor Kadir. Pagkatapos, hinintay niya ang gate. Wala ka bang sasabihin? Tanong ni Emperor Kadir. Buksan ang gate, walang emosyon na sagot ni Yusef. Si Emperor Kadir ay hindi nagsalita ng ilang sandali, pagkatapos ay itinuro patungo sa landas na tinakpan ng Cauldron sa ilaw ng Bonewar sa unahan. Sa pamamagitan ng isang nakasisilaw na flash, isang portal ang lumitaw sa manipis na hangin at biglang binuksan. Ang Yusef ay naharang ng 2 magagandang kababaihan tulad ng malapit na siyang singilin. Young Master, kukunin namin ang Vanguard. Oo, Young Master, dapat kang mag-utos mula sa center. Nagmadali sila sa portal bago makapagsalita si Yusef. Ang pagsunod sa kanila ay ang mga Diyos Hari at ang mga Emperador ay sabik na pumasok. Pinahahalagahan nila ang Emperor Kadir's Oracle at hinahangad din na sakupin ang kredito bago sina Emperor Kadir at Yusef. Sa kanilang mga mata, ang pakikitungo sa ilang mga demonyo sa loob ng gate ng misteryo ay halos pag-play ng bata. Pagkatapos ng lahat, ang gate ay nasa ilalim ng kontrol ni Emperor Kadir. Ito ay isang walang talo na pag-iral. Malalim ang pagsimangot ng Yusef at sumulyap sa Emperor Kadir sa panonood ng isang powerhouse pagkatapos ng isa pang nagmamadali. Alalahanin ang iyong pangako, o ikinalulungkot mo ito ng walang hanggan. Gamit nito, gumawa siya ng isang hakbang at pumasok sa portal. Sa sandaling iyon, ang 2 matatanda na may kulay abo na buhok na hindi pa pumasok ay biglang huminto sa pamamagitan ng Emperor Kadir. Matapos ang isang bulong na tagubilin, ang 2 ay tumingin sa isa't isa at tumanggo ng sabay-sabay bago nagmamadali sa portal.
Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, isinara ni Emperor Kadir ang portal. Pagkatapos, sumabog siya sa pagtawa. James Cayden, hindi ka mabait, kaya huwag mo akong sisihin na hindi makatarungan. Kahit na makapangyarihan ka, hindi mo maalis ang gate ng misteryo. Noon lang, isang boses ang nagmula sa labas ng bulwagan. Ang iyong kamahalan, si G. Yul ay naghahanap ng isang madla. Naririnig ito, biglang itinaas ni Emperor Kadir ang kanyang ulo. Hayaan mo siya. Sa susunod na sandali, lumakad si Yul, natatakpan ng alikabok. Pagbati, Guro, paano ito napunta? Tumingin si Emperor Kadir kay Yul na inaasahan. Nagawa mo bang anyayahan ang banal na Marius? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7046. Yul nagbuntong hininga at yumoko ng magalang. Guro, ang banal na Marius ay mapilit na umikot sa pag-iisa, kaya panipi. Si Emperor Kadir ay nagpabiye sa kanyang kilay. Pagkatapos, agad niyang inihayag ang isang nakamamatay na hangarin. Pagkatapos, bumalik ka sa kamatayan ng korte. Hindi, dalidutin ni Yul ang kanyang ulo. Bagaman hindi dumating ang banal na Marius, ipinadala niya ang binibining pinagmulan ng Wormscale, na maaaring ganap na kumatawan sa kanya at sa buong mapagkukunan ng Wormscale. Oh, ang ekspresyon ng Emperor Kadir ay lamambat ng bahagya. Nasaan siya? Siya. Sumulyap si Yul sa Emperor Kadir. Nais niyang personal mong batiin. Isang bigla ang malakas na smack na ginawa si Yul na nanginginig sa takot. Mabilis niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, bumaba si Emperor Kadir sa mataas na mga hakbang at tumayo sa harap niya. Teacher, natakot si Yul sa takot, iniinis ko rin siya sa kanyang kawalang galang. Isa lamang siyang binibining ginang ng mapagkukunan ng Wormscale, at nang ahas siyang maging mapangahas. Ako, panipi. Tandang padamdam. Ang isa pang tunog ng tunog habang si Emperor Kadir ay sumipa kay Yul sa lupa. Idiot, bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Galit na sinaktan ni Emperor Kadir. Ang mapagkukunan ng Wormscale ay mahalaga sa ating tagumpay sa pag-agaw ng 49 na langit. Ngayon na sila ay sa wakas ay umasa, hindi ako mag-atubiling kahit na kailangan kong tanggapin sila mula sa 1,000,000 light years ang layo. Panipi. Nang marinig ito, mabilis na bumangon si Yul at tumango sa kasunduan. Guro, nasa labas siya ng bulwagan, ito, ayusin ang pinakadakilang seremonya upang tanggapin ang binibini ng mapagkukunan ng Wormscale, sabi ni Emperor Kadir. Pagkatapos, sumigaw siya sa pintuan, isang tao, dalhin mo ako sa aking balabal na Treson. Batiin ko ang aming pinapahalagahan na panauhin. Panipi. Sa kanyang utos, ang lahat sa Kadir Temple ay nagsimulang gumalaw ng mabilis. Ang iba't ibang mga watawat na kumakatawan sa pinakamataas na pag-uugali ay nakataas, ang musika ay inayos, at ang mga alagad ng sekta ng Kadir ay nakalinya ng maayos na parang tinatanggap ang isang iginagalang na panauhin na hindi pa dumating. Samantala, tumayo si Thea sa labas ng Kadir Temple, na nanatiling tahimik gamit ang kanyang mga kamay sa likuran niya. Sa tabi niya, maraming mga envoy na ipinadala upang tanggapin siya ay nagpakita ng hindi kasiya siya. Bulong nila na hindi samasang-ayon. Ang kanilang mga ekspresyon ay hindi kanais-nais sa kanya. Gayunpaman, nagulat sila nang makita nila ang hindi mabilang na mga gwardya na nakasuot ng pantay na sandata na nagbubuhos sa labas ng Kadir Temple. Ang mga personal na gwardya ba ng emperador? At ang watawat ng Hanlarn, ang bandila ng Kadir. Ang lineup na ito, sino ang tinatanggap nila sa gayong kadakilaan? Hindi namin nakita ang gayong pagtanggap sa sekta ng Kadir para sa mga edad. Si Thea ay ngumiti ng walang pasubali sa pakikinig sa mga salita ng mga malugod na envoy sa tabi niya. Sinabi ko sa iyo, hindi ako papasok ng walang personal na tinatanggap ako ni Xanthocus. At narito siya darating. Nang marinig ito, ang isa sa mga nasa gitna na edad na mga envoy ay sumisigaw. Ikaw ay isang binibini lamang. Pangarap, tama iyon. Ang isa pang magandang babaeng envoy ay sumigaw, na naghahadyas ng isang hindi kanais-nais na sulyap sa Thea. Hayaan akong sabihin sa iyo, kahit na ang banal na Marius mismo o si Lord Goyo ay dumating ng personal, hindi sila makakatanggap ng tulad ng isang mataas na antas ng pagtanggap maliban kung ito ay tayi. Anong antas sa palagay mo?
Sa palagay mo karapat-dapat ka sa ganitong uri ng pagtanggap mula sa aming kadirsek? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng aming sekta sa 49 na langit? Si Thea ay sumisigaw at hindi pinansin ang mga taong nakakagulat na ito. Bago pa man, daan-daang mga hindi pangkaraniwang mga numero ang mabilis na lumipad mula sa Kadir Temple mula sa magkabilang panig. Sa paghuhusga mula sa kanilang momentum, ang bawat isa sa kanila ay hindi bababa sa naabot ang ranggo ng Soma Declan. Nakakakita ng pormasyong ito, ang ilang mga envoy na dati ng kinutya ay nagpakita ngayon ng labis na pagtataka. Pagkatapos, isang marilag na boses ang sumigaw mula sa loob ng Kadir Temple. Personal na tinatanggap ni Emperor Kadir ang binibini ng Wormscale Source. Lahat ng lumuhad. Sa mga salitang ito, ang lahat ng mga powerhouse na may linya sa magkabilang panig ng walang bisa halos sabay na lumuhad. Yumuko sila ng magalang ang kanilang mga ulo, na nagpapakita ng matinding paggalang at kabanalan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7,047. Na nakikita ang eksenang ito, maraming mga envoy na kasama ni Thea ang namangha. Mabilis silang lumuhad sa harap niya. Bakit ka lumuhad? Binigyan sila ni Thea ng isang hindi kanais-nais na sulyap. Ang mapagkukunan ng Wormscale ay isang maliit na lupain lamang, hindi gaanong mahalaga at hindi karapat-dapat sa mga alagad mula sa iyong prestihiyosong sekta na Kadir na bumati. Nahaharap sa pangungutya ni Thea, ang mga envoy ay nagpetrolyo sa takot. Sa sandaling iyon, sa loob ng Kadir Temple, Emperor Kadir, nakasuot ng resplendent na kasuotan, na sinamahan ng 12 ng mga pangunahing ministro, na dumaan sa walang bisa. Pinalabas nila ang isang kahangahangang at nakakagulat na aura. Kung saan man siya pumasa, ang mga alagad ay lumuhad lahat ay ibinaba ang kanilang mga ulo. Nang ahas silang hindi matugunan ang kanyang tingin. Ngunit sa gitna ng buong eksena, tanging si Thea ay tumayo ng buong kapurihan at walang tigil sa kanyang mga kamay sa likuran niya. Maligayang pagdating, binibini ng Wormscale Source. Binati siya ni Emperor Kadir mula sa malayo. Ang iyong presensya sa aming templo ay tunay na isang karangalan. Bigla siyang hamina dahil nakita niya ang nakamamanghang kagandahan ni Thea at pansamantalang natigilan. Sa likuran niya, ang kasamang mga core powerhouse ay nagsusuot din ng mga ekspresyon ng pagdududa. Hindi nila maiintindihan ang dahilan ng Emperor, na hinihiling lamang ang pinakamataas na antas ng pagtanggap, ngayon ay nagyelo. Nagtataka sila kung ang binibini ng Wormscale na mapagkukunan ay may koneksyon sa kanya. Nakaharap sa nakagulat na titig ni Emperor Kadir, ngumiti si Thea ng mahina. Hindi mo ba ako nakikilala? Si Emperor Kadir ay nag-tweet ng kanyang pisngi, mukhang napahiya, habang ang mga paligid ay nahulog sa isang awkward na katahimikan. Marahil ay hindi niya naisip na ang grand reception na siya ay orkestra ng personal ay para sa asawa ng SOCALLED na Diablo, o sa halip, ang asawa ng Diablo mismo. Gayunpaman, si Emperor Kadir ay isang mahusay na paglalakbay na Diyos na may malawak na karanasan. Matapos ang isang maikling sandali ng pagkalito, siya ay nag-chock at lumapit kay Thea. Hindi ko inaasahan na darating ka sa ganoong katayuan. Tunay kang nagtataglay ng pambihirang katapangan tulad ng asawa ni James. Ngumiti si Thea. Orihinal na, dumiretso ako sa Huya Palace. Ito ay isang twist lamang ng kapalaran. Si Emperor Kadir ay tumawa ng buong puso. Ano ang isang twist talaga, ngunit ang iyong biro ay medyo labis. Pagkatapos, biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Mga gwardya, palibutan ang marunong na Diablo na ito. Habang inisyo ang kanyang utos, ang mga powerhouse na lumuhad kaagad ay gumanti. Iginuhit nila ang kanilang mga sandata at napapalibutan si Thea mula sa lahat ng panig. Ang pagsaksi sa menacing stance, si Thea ay nanatiling hindi nagkasala at nagtanong ng may ngiti, Xanthocos, ito ba ang iyong mabuting pakikitungo sa mapagkukunan ng Wormscale? Sa pamamagitan ng isang snort, si Emperor Kadir sneered. Tinatanggap ng TM ang binibining pinagmulan ng Wormscale na may pinakamataas na parangal, hindi isang Diablo. Naglakas loob ka upang ipahiwatig siya, kahit na maawain ako at hayaan kang umalis. Marahil kahit na ang banal na Marius ay hindi ka malaya. Impersonal. Nagtaas ng kilay si Thea. Pagkatapos, siya chuckled. Alin sa iyong mata ang nakakita sa akin na nagpapanggap sa binibining pinagmulan ng Wormscale? Emph.
Itinuro ni Emperor Kadir si Thea. Ikaw ay isang gang ni James at ang kanyang asawa. Hindi ka pa napunta sa 49 na langit, hayaan ang kwalipikado na ipasok ito. Ang pamagat ng Young Lady of the Wormscale Source ay malinaw na isang panlilinlang. Panipi. Oh, tumanggaw si Thea na may ngiti. Kaya, tinitingnan mo ang mapagkukunan ng Wormscale. Sa kanyang mga salita, nag-atubili si Emperor Kadir. Tumigil sa pagmadlang ng tubig. Inilalantad ko lang ang iyong pekeng mapagkukunan ng Wormscale. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, inutusan niya, sakupin ang Diablo na ito at tinanggal ang higit na mga larangan ng problemang ito. Habang bumagsak ang kanyang utos, ang mga nakapalibot na powerhouse ay agad na nagsimulang magsara. Sa instant na iyon, nagtaas si Thea ng isang translucent token na naglabas ng isang mahiwagang ilaw. Nang makita ito, nanlaki ang mga mata ni Emperor Kadir, at agad siyang sumigaw, tumigil ka, hawakan ang iyong mga pag-atake. Ang mga alagad ng sekta ng Kadir na malapit nang salakayin si Thea ay nagyelo sa lugar. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7,048. Emperor Kadir ay nagulat habang tinitigan niya ng mabuti ang translucent token sa kamay ni Thea. Ito ang Wormscale token ng Wormscale Source. Tunay ka bang binibining ang mapagkukunan ng Wormscale? Nag-click si Thea sa kanyang dila. Hindi ba ako magiging demonyo? Sandali na natigilan si Emperor Kadir. Pagkatapos, ang kanyang mga pisngi ay twitched sa matinding kahihiyan. Alam niya nang mabuti kung ano ang kinakatawan ng Wormscale token. Marahil sa nakaraan, pinigilan niya ang 49 na langit at ang higit na mga lupain, at isang mapagkukunan lamang ng Wormscale ay hindi mabibilang. Gayunpaman, sa hitsura ni Lord Goyo, ang kanyang posisyon na nangangasiwa sa langit at mga realidad ay naging nanginginig. Siya at si Lord Goyo ay pantay na naitugma sa mga tuntunin ng kasalukuyang kapangyarihan. Sa kritikal na sandaling ito, ang mapagkukunan ng Wormscale ay naging isang makabuluhang kadahilanan sa pagtukoy ng kinalabasan ng kanilang paghaharap. Gayunpaman, hindi niya naisip na ang gobernador ng Yin, na kamakailan lamang ay nakatakas mula sa kanyang ilaw ng misteryo, ay biglang magbabago at maging isang napakahalagang kadahilanan. Ano ang ginagawa mo? Sa sandaling iyon, isang malakas na tinig ang biglang umikot. Kaagad pagkatapos, nagbago si Yul sa isang guhitan ng ilaw at lumitaw sa tabi ng Emperor Kadir. Ano ang nangyayari, guro? Ang batang babae na ito ng Wormscale na mapagkukunan ay ang itinalagang pinarangalan na panauhin ng banal na Marius, at mayroon siyang buong autoridad upang magpasya ang lahat ng mga bagay tungkol sa mapagkukunan ng Wormscale. Ito. Smack. Ang isang biglaang malulutong na tunog, habang si Emperor Kadir ay nagambala kay Yul sa isang sampal na nagpadala sa kanya na umiikot sa walang bisa. Natigilan ang eksenang ito ang lahat ng mga powerhouse na naroroon, kahit na ang pag-iwas sa kanyang mga browser. Traitor ka, idiot, galit na itinuro ni Emperor Kadir si Yul. Bakit hindi mo linawin ng mas maaga? Ngayon, na may napakalaking hindi pagkakaunawaan, paano ko ipapaliwanag sa binibining pinagmulan ng Wormscale? Sa mga salitang iyon, tinapan ni Yul ang kanyang mukha at ganap na nababagabag. Hindi niya naintindihan ang kahulugan ng hindi paglilinaw. Ipinaliwanag niya ang lahat sa templo ngayon, at kung hindi ito nilinaw, ang iginagalang na guro ay hindi mag-ayos ng gayong mahusay na pagtanggap at binati ang binibini ng mapagkukunan ng Wormscale na may pinakamataas na parangal. Biglang ipinadala ni Emperor Kadir ang ilaw ng Bonewar patungo kay Yul at mabilis na napuspos sa kanya. Sa susunod na segundo, sumabog si Yul sa mga hysterical na hiyawan sa loob ng ilaw. Hindi mabilang na mga vortex na nakabalot sa kanyang panghuli gininto ang katawan, na pinilipat siya sa isang nakakagulat at sobrang masakit na estado, kasama ang lahat ng kanyang antas ng kapangyarihan at lakas na mabilis na maubos sa loob ng ilaw na ilaw. Nakakakita ng tulad ng isang malupit na eksena, ang lahat ng mga powerhouse na nakapalibot sa Thea ay sabay-sabay na ibinaba ang kanilang mga ulo. Sobrang natatakot silang tumingin ng direkta. Kahit na ang pag-furrow ng kanyang mga browser ng mahigpit. Si Emperor Kadir ay tunay na walang awa, nang walang anumang mga scruples. Sa isang hininga, pinatuyo niya ang lahat ng paglilinang ni Yul. Sa pamamagitan ng isang alon ng kanyang kamay, ang ilaw ng Bonewar ay nagkalat, na iniwan si Yul na gumuho sa walang bisa tulad ng isang tumpok ng putik. Ang kanyang katawan ay lumabo, humihinga para sa paghinga,
ngunit sa isang kaawa-awang estado. Kahit sino, malamig ang tinig ni Emperor Kadir. Ang mapanlinlang na pagkatao na ito na gumawa ng katalinuhan ng militar ay kumikilos ng malisyoso, at naghahanap ng papuri at pabor, ipadala siya sa walang hanggang purgatorio, hindi kailanman mapapalaya. Panipi. Sa isang pangungusap, 3 singil ang na-level, silang ang kapalaran ni Yul. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 749. Dalawang mga alagad ng sekta ng Kadir ay humakbang pasulong, hinawakan ang dugo na Yul, at agad na kinaladkad siya pabalik sa templo. Sa sandaling ito lamang ang hakbang ni Emperor Kadir, na yumuko ng malalim kay Thea na may panghihinayang ekspresyon sa kanyang mukha. Bata, patawarin mo ako. Nabigo akong mamuno ng maayos ang aking domain, na pinapayagan ang gayong kontrabida na lumitaw, halos mapanganib ang ugnayan sa pagitan ng aming Kadir Temple at ang Wormscale Source. Ako ay tunay na humihingi ng paumanhin. Mangyaring payagan akong gumawa ng mga pagbabago dito. Panipi. Habang siya ay yumuko, ang mga powerhouse na may pagpatay sa hangarin na nakapaligid kay Thea, lahat ay lumuhad sa walang bisa at hinagupit sa paghingi ng tawad. Kasabay nito, ang marami. Ang mga alagad ng Kadir na sekta na may linya sa magkabilang panig lahat ay lumuhad na may isang resounding thud, na nagtatanghal ng isang nagkakaisa at nagpapataw sa harap. Ang nasabing paghingi ng tawad ay tatanggapin ng sino mang may kahit na isang modicum ng pag-unawa sa mga pamantayan sa lipunan, marahil kahit na nasakop sa pamamagitan ng pabor na ipinakita, isinasaalang-alang ang Emperor Kadir ay isa sa 5 landas na emperador ng mas malaking larangan. Gayunpaman, ang Thea ay hindi isa upang pahalagahan ang mga pamantayan sa lipunan. Nanatili siyang hindi gumagalaw kapag nahaharap sa pamimilit sa moral. Nang walang pagsasalita ng isang salita, si Emperor Kadir ay kailangang magpatuloy sa pagyuko, habang ang mga nakapalibot na mga alagad ay mananatiling nakaluhod. Makalipas ang ilang sandali, bahagyang pinukaw ni Emperor Kadir ang kanyang mga browser. Itinuwid niya ang kanyang postura at tumingin ng diretso kay Thea. Bata, maaari bang maging ang ating katapatan sa paggawa ng mga pagbabago ay hindi sapat upang kumita ng iyong kapatawaran? Panipi. Si Thea ay nagsumite ng isang sulyap sa kanya. Pagkatapos, ngumiti siya ng mahina. Xanthocus, lahat tayo ay mga sinaunang monsters na nag-roam ng higit na mga larangan para sa milyon-milyong mga entrepop. Inihayag ako ng mga mapanlinlang na trick, hindi ba? Nang marinig ito, unang nagyelo si Emperor Kadir, pagkatapos ay sumabog sa pagtawa at itinuwid ang kanyang postura. Mabuti, diretso ka at mabilis na witted, katulad ng iyong asawa. Pareho kayong karapat-dapat na igalang at paghanga. Hayaan ang formalidad. Gamit nito, iniwas niya ang kanyang kamay, at ang mga alagad na sekta ng Kadir na nakapaligid sa Thea ay agad na umatras. Maging ang mga alagad sa kaliwa at kanan na tinanggap ang mga ito ay lumayo din sa templo. Sa isang instant, tanging ang Thea at Emperor Kadir lamang ang nanatili sa walang bisa. Pumunta sa punto, si Emperor Kadir ay tumitig sa mabuti. Matapos ang lahat ng pagsisikap na ito at pag-ikot sa paligid, naantig mo rin ang aking pinakasensitibong nerbiyos. Ano ang eksaktong gusto mo? Gusto ko ang buhay mo. Ibibigay mo ba ito sa akin? Malamig na tanong ni Thea. Nag-shock si Emperor Kadir. Naiintindihan ko ang iyong mga hangarin. Kung nais mo lang ang aking buhay, hindi nakakailanganin ang mga masalimuot na mga scheme. Sapat na sa kalokohan, pakawalan ang mga ito, malabo na sabi ni Thea. Huminga ng malalim si Emperor Kadir. Narito ka ba bilang gobernador ng Yin o bilang binibining pinagmulan ng Wormscale? Pareho, malamig na sagot ni Thea. Masisiguro ko sa iyo, kung ilalabas mo siya, ang mapagkukunan ng Wormscale ay maaaring hindi ka maglingkod, ngunit tiyak na hindi ito ang iyong kaaway. Sa kabaligtaran, alam mo, ito ay isang malabo na banta. Ngunit may tiwala si Thea na gawin ito dahil alam niya mismo kung ano ang kailangan ni Emperor Kadir sa sandaling ito. Gayunpaman, si Emperor Kadir ay nanatiling kalmado at ngumiti ng mahina. Kumusta naman ang asawa mo? Hindi ba siya magiging kaaway ko? Sa ngayon, ikaw ang nais na maging kaaway natin. Pinaikit ni Thea ang kanyang mga mata sa mga slits. Magaganti tayo, tulad ng natural lamang. Napakahusay. Huminga ng malalim si Emperor Kadir.
Mag-sign tayo ng isang kontrata sa kaluluwa at itigil ang mga puot sa magkabilang panig, hindi ba? Nakakakita ng kawalang interes ng Thea, pinataas muli ni Emperor Kadir ang mga pusta. Alam ko ang tungkol sa iyong malalim na pag-upo sa Yeria. Ang mga kondisyong ito ay maaaring isama sa aming kontrata ng kaluluwa ng tigil. Panipi. Sa ito, nagtaas ng kilay si Thea. Hindi ka nababago tungkol sa paglitaw ni Lord Goyo. Nag-aalok ka ba ng maliit na konsesyon na ito? Tinatrato mo ba kami tulad ng mga bata? Panipi. Ano ang iminumungkahi mo? Si Emperor Kadir ay tumitig sa mabuti. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 750. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, dahan-daang umupo si Thea sa isang posisyon ng lotus. 4 na mga kondisyon, hindi mas kaunti. Tumuloy ka, mangyaring. Ang Emperor Kadir ay gumawa ng isang magalang na kilos. Una, sinasalita ni Thea ang bawat salita na sinasadya. Mula ngayon, ikaw at ang iyong mga alagad ay hindi dapat makagambala sa anumang mga gawain sa ilalim ng 40th langit, kasama na ang mas malaking realms. Pangalawa, bumalik si Wesley at ang aking yin gintong katawan. Pangatlo, ibigay sa amin ang Tai Chu Pearl at ang Tai Yi Pearl sa amin. Pang-apat, pakawalan ang Harper, Zemre, Chuba, at lahat ng mga mas malaking powerhouse ng realms na dating naka-frame at nabilanggo ng iyong mga scheme sa iba't ibang mga pangunahing sekta. Nang marinig ang 4 na mga kondisyon, hindi maiwasan ni Emperor Kadir ang kanyang kilay. Ang mga hinihiling ni Thea ay malinaw na inilaan upang hatiin ang higit na mga lupain, gamit ang 40th langit bilang hangganan, at magtatag ng isang independenteng mundo para sa kanyang sarili at James. Ang dibisyon na ito ay maghuhubad ng higit na mga kahalagahan ng anumang kabuluhan. Kahit na nanalo siya ng kontrol sa 49 na langit sa labanan laban kay Lord Goyo, sa gayon ay nakakakuha ng pamamahala sa higit na mga lupain, magiging kalahating puso pa rin siyang Panginoon. Sa kanya, ang mga mahigpit na kondisyon na ito ay tila tulad ng paglutas ng problema sa ugat nito. Sa pag-iisip nito, nanginginig si Emperor Kadir. Yin Governor, alam mo ba kung bakit kailangan ko ng tulong ng Wormscale Source? Ayokong malaman, iginiit ni Thea. Ang 4 na kondisyon na ito ay hindi maaaring makipag-ayos, at ang bawat salita ay dapat isama sa aming kontrata sa kaluluwa. Ito ay lubos na hinihingi, sabi ni Emperor Kadir. Dahil napunta ka sa Wormscale Source at nakilala ang banal na Marius, dapat mong malaman na lumitaw si Lord Goyo. Gayunpaman, alam mo ba na ang mga puwersa na kinakatawan ni Lord Goyo ay ang pinakamatapat na alagad ng landas ng Wait Ara? Ginagawa nila ang lahat sa kanilang kapangyarihan upang mabawi ang kontrol ng Reincarnation Sorumsia ng Wait Ara Path. Sa madaling salita, sila ang ating karaniwang kaaway. Sa harap ng aming karaniwang kaaway, sinusubukan mong papanghinain ako. Hindi mo ba tinutulungan ang Reincarnation Sorumsia ng Wait Ara Path? Nang marinig ito, natahimik si Thea. Bukod dito, hindi bagay kung ilalabas ko ang iyong asawa o hindi, mapait na sinabi ni Emperor Kadir. Ito ay isang bagay kung nais niya akong pakawalan. Habang siya ay nagsalita, pinalawak niya ang kanyang kamay at tinawag ang isang nakasisilaw na landas na kaldero na lumulutang sa harap ni Thea. Nabigla si Thea nang makita niya ang landas ng kaldero. Ito ang landas na kaldero ng Gate ng Misteryo, same time na sinabi ni Emperor Kadir. Ang iyong asawa ay nasa loob, na nag-uudyok ng mga maling akala ng gate. Nais mo akong palayain sa kanya, at nais kong palayain din siya. Ang pangunahing tanong ay, sa palagay mo ba lalabas siya kung ang kanyang mga ambisyon ay hindi curb? Nahaharap sa mga salita ni Emperor Kadir, nag-atubili si Thea. Maaari kitang papasok, walang magawa si Emperor Kadir. Kung maaari mong hikayatin siya na bumalik at maging isang alyansa sa akin, iyon ang magiging pinakadakilang pag-asa ko. Habang nagsalita siya, itinuro niya ang 2 daliri, at ang landas ng cauldron ay sumabog na may isang ilaw na nagbulag. Isang pinto ang nagbukas ng isang kulog na dagandong. Sige, sabi ni Emperor Kadir. Hindi mo ba nais na makita ang iyong asawa? Pumasok at hikayatin siya. Ang aming karaniwang kaaway ngayon ay paksayon ni Lord Goyo at ang pagbabalik ng muling pagkakatawang tao ng Wait Ara Path. Kung nakikipaglaban tayo sa kamatayan, makikinabang lamang ito sa ating kaaway.
Tiningnan ni Thea ang bukas na pintuan ng gate ng misteryo ngunit hindi agad lumipat. Si Emperor Kadir ay nagbuntong hininga ng malalim, natatakot ka bang i-lock kita sa gate magpakailanman? Mayroon kang isa pang pagkakakilanlan. Ikaw ang binibini ng mapagkukunan ng worm scale, na maaaring kumatawan sa parehong mapagkukunan ng worm scale at ang banal na Marius sa lahat ng bagay. Ang kailangan ko ngayon ay ang iyong suporta. Sa palagay mo ba ay putulin ang aking sariling kamay? Hindi ka, sa wakas ay nagsalita si Thea. Gayunpaman, kung ikinulong mo kaming pareho sa gate ng misteryo, maaari ka pa ring makipaglaban kay Lord Goyo sa iyong lakas. Ito ay isang labanan lamang na may 55 logro, sadyang sinabi ni Emperor Kadir. Kung nais kong talunin siya at maiwasan ang pagbabalik ng Reincarnation Soremsia ng Wait Arapat, kailangan ko ang iyong suporta. Panipi. Ikinakalat niya muli ang kanyang mga kamay, at isang kontrata ng kaluluwa ang lumulutang sa harap ni Thea. Matapos ang isang mabilis na sulyap sa Primordial Espiritu at ang mga nilalaman ng kontrata, ang ekspresyon ni Thea ay naging isa sa hindi paniniwala. Ito ay isang kontrata sa kaluluwa na nilagdaan ni James at Emperor Kadir, at ang mga nilalaman nito ay nakakagulat. Ito ay kasangkot sa pag-aasawa, isang tigil ng tigil, at isang panahon ng pagsasaalang-alang ng 3 panahon. Nagdududa pa siya sa pagiging tunay ng kontrata ng kaluluwa na ito. Gayunpaman, ang kaluluwa ni James ay hindi maaaring mapuspos. Alam na rin niya ito. Ano ang mali? Tanong ni Emperor Kadir. Hindi ka ba naniniwala? Bigla, isang nakamamanghang ngiti ang kumalat sa mukha ni Thea, na parang naintindihan niya ang lahat. Sinulyapan niya si Emperor Kadir. Sa aming pamilya, tinawag ng aking asawa ang mga pag-shot. Kung umakyat siya sa landas, umakyat ako sa kanya. Kung siya ay naging isang demonyo, ganoon din ako. Ang Emperor Kadir ay halos gumuho sa narinig nito. Tulad ng malapit na siyang magsalita, biglang tumayo si Thea. Ang mga kamay ay kumapit sa likuran niya, at lumusot patungo sa templo ng Kadir. Ikaw, Emperor Kadir ay biglang lumingon. Xanthakos, maglingkod ako ng mabuti. Marahil ay maglagay ako ng isang magandang salita para sa iyo kung nasa mabuting kalagayan ako, sabi ni Thea nang hindi tumalikod. Tungkol sa aking asawa, puno siya ng mga trick kapag nagsimula siyang magdulot ng problema. Sa iyong mga dating buto, iminumungkahi ko na sumipsap ka ng higit na paglilinang mula sa iyong mga alagad, baka hindi ka maubusan ng dugo upang dumura. Gamit ang sarkastikong pahayag na iyon, dumiretso si Thea sa templo. Maaari lamang niyang ipin ang kanyang pag-asa sa kanyang anak at ang mga piling powerhouse na pumasok sa gate ng misteryo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 751. Ang kapaligiran sa loob ng gate ng misteryo ay panahunan at solemna. Ang army ng Xanthakos Marauder, na binubuo ng 100,000 kalalakihan, ay nakalinya sa pagbuo ng labanan. Tila handa silang singilin sa anumang sandali at pinunit ang kanilang kaaway sa mga pag-urong. Ang isang espesyal na pangkat ng mga kalalakihan ay tumayo sa isang linya bago ang mga sundalong ito. Simula sa gitna, ang 18 emperador at 12 Diyos hari na naghahain ng Xanthakos ay nakatayo ng magkatabi na nakaharap sa kaaway. Ang bawat isa ay pinakawalan ang 12 ng mga pisikal na clones, na pag-aari lamang ng mga magsasaka ng ranggo ng Declan Mahayana. Ang bawat clone ay lumitaw ang maliwanag, makulay na mga ilaw. Ang taong nakatayo sa pinakadulo at namamahala sa pamunuan ng lahat ng mga kalalakihan na ito ay walang iba kundi ang batang Panginoon ng Kadir Temple, Yusef Mavic. Gayunpaman, naramdaman ni Yusef ang isang napakalaking presyon sa kanya habang nakaharap siya kay James, na nakaupo sa tuktok ng isang sagradong lotus. Kasabay nito, nadama niya ang halos pagtagumpayan ng isang hindi maiiwasang pakiramdam ng walang magawa. Ang Yusef ay isang tanga na nahuhumaling sa pagperpekto ng kanyang mga kasanayan at kapangyarihan. Hinahangaan niya ang mga mas malakas at mas maliwanagan. Siya rin ay isang matuwid na tao na naniniwala sa pagiging patas. Gayunpaman, napilitang sumalungat si Yusef laban sa kanyang sariling paniniwala ng kanyang ama, na nangako na muling mabuhay ang ina ni Yusef kapalit ng kanyang tulong. Nahihiya si Yusef sa kanyang sarili, at naramdaman niyang labis na pinahihirapan. Sa itaas ng malaking lotus sa buong pamumulaklak, si Yanni, Morgoth, at Lizzie ay tumayo sa paligid ni James.
Nakatitig sila sa direksyon ng kaaway. Master, ang Xanthocos ay dapat na maging desperado. Nagsimula si Lysia. Ipinadala niya ang hukbo ng Marauder na binubuo ng 100,000 kanyang pinakamahusay na mga lalaki upang pigilan ka mula sa pag-alis ng gate ng misteryo. Ang mga kalalakihan na ito ay hindi ordinaryong mga magsasaka. Ipinaliwanag ni Yanni, hindi sila mga outside na nilalang o nabubuhay na nilalang. Sa halip, sila ay orihinal na ang mga bato ng Waltraud na matatagpuan sa 49 na langit. Ang landas ng Waitara ay nagbago ang mga bato sa mga kalalakihan, na tumayo sa harap natin ngayon. Ang bawat isa sa kanila ay nagtataglay ng mga kapangyarihan ng ranggo ng Soma Declan. Pinakamahalaga, ang mga ito ay immune sa 5 elemento at lahat ng pagdurusa. Mga sandata, malakas na energies, pag-atake ng kidlat, ang mga taong ito ay praktikal na hindi maiiwasan, kahit na anong pag-atake na ginagamit mo laban sa kanila. Hindi sila nakakaramdam ng sakit o takot. Ang lahat ng iyon ay ginagawang matigas at mahirap na kalaban. Panipi. Tumango si Morgoth. Ang tanging paraan upang labanan ang mga monsters na ito ay ang pagdurog at popsane ang mga ito ng paisa-isa. Gayun din, ang Historial Helnor Formation ay isa pang nakakainis na kasanayan na mayroon sila. Kapag ang isang target ay nakulong sa pagbuo, pumapasok sila ng isang kaharian na may walang katapusang dagat ng mga landas. Doon, nakakaranas sila ng maraming mga ilusyon at nawalan ng isang katotohanan. Ang tao ay sa kalaunan ay ganap na matanggal sa loob ng porma sayon. Ibinaling niya ang kanyang mga mata kay Lysia. Bumalik pagkatapos, 15 mahusay na mga matatanda mula sa Hokon ay namatay sa loob ng pagbuo ng Historial Helnor. Kung hindi ito dahil mayroon akong demonyong katawan, baka namatay din ako doon. Mahinang chuckled si Lysia. May mga sandali kung saan ka natatakot din, ha? Panipi. Huwag mo akong pukawin. Binaril ni Morgoth ang isang sulyap kay Lysia. Pagkatapos, tiningnan niya si James. Ano ang gagawin natin ngayon, James? Bakit hindi mo hayaan ang tatlo sa amin na alagaan ang mga taong iyon? Maaari mo lamang panoorin ang labanan mula sa gilid. Sina Yanni at Lysia ay nakatuon din ang kanilang mga titig kay James. Dahan-daang binuksan ni James ang kanyang mga mata. Isang mapanganib, nakakaaliw ng ngiti ang nakabitin sa kanyang mukha. Ako ang kanilang hinahanap. Naturally, dapat kong harapin sila sa ulo sa labanan. Nagbago siya sa isang bola ng maliwanag na ilaw at lumipad mula sa pagbuo ng wala. Ano? Ang mga mata ni Morgoth ay nagbulok. Nakuha ba niya tayong lahat dito para lang gawin tayong walang gawin at panoorin? Ngumisi si Yanni. Kahit na ang tatlo sa amin ay nagtutulungan, hindi pa rin namin may pagtanggol laban sa pag-atake ni James. Tila ang mga piling tao na naglilingkod na naghahatid ng Xanthocos ay bababa sa lalong madaling panahon. Hindi sa palagay ko ang lahat ay bababa. Tumawid si Lysia sa kanyang mga braso. Ang taong nangunguna sa hukbo ay anak ni Xanthocos, Yusef. Ibinahagi niya at ni Master ang isang palakaibigan na pakikipag-ugnay dati. Pagkatapos, lahat ng tatlo sa kanila ay tumitig ng mabuti sa direksyon ni James. Samantala, si James ay tumigil sa ilang distansya na malayo sa Yusef. Ang dalawa sa kanila ay nakilala ang mga mata ng bawat isa. Ang Yusef ay tila isang maliit na flustered. Si James, na nakakaalam na magkikita ulit tayo sa lalong madaling panahon. Nakikita kong marami kang mga kalalakihan na kasama mo. Napangiti si James ng mahina. Mukhang determinado kang manalo sa oras na ito. Isinara ni Yusef ang kanyang mga mata. Mukha siyang napahiya nang marinig ang mga salitang iyon. Noon lang, isang puting may buhok na matatanda na nakatayo sa likuran ng Yusef ay humakbang at itinuro kay James. Masiraan ka ng demonyo. Gaano ka maglakas loob na subukan mo kami kapag malapit ka ng mamatay? Mga miyembro ng hukbo ng Marauder, maghanda para sa labanan. Pinoprotektahan namin ang mga paraan ng landas sa pamamagitan ng pagpatay sa demonyong iyon. Sa utos ng matatandang lalaki, ang lahat ng mga miyembro ng hukbo ng Marauder ay sabay-sabay na gumawa ng kanilang mga tibak. Sa isang flash, isang napakalawak at nagbabantang halaga ng ilaw ng tibak na naradiated mula sa pangkat ng mga kalalakihan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 752. James itinaas ang kanyang mga browser sa paningin. Sa kabilang banda, mabilis na lumingon ang Yusef.
Hinawakan niya ang matatandang lalaki sa pamamagitan ng kanyang kwelyo at hinayla siya papalapit sa kanyang mukha. Dorvus Hozentia, ano ang kahulugan nito? Ang puti na may buhok na matatanda ay kumikislap at ipinaliwanag, "Batang guro, ang demonyong iyon ay walang respeto sa iyo. Hindi mo kailangan." Slap. Bago matapos ang matandang lalaki, sinampal siya ng Yusef sa buong mukha. Nasa gitna ako ng isang pag-uusap sa aking kalaban. Ang mga sumusubok na makagambala ay isasagawa kaagad. Sinaksak ni Yusef ang kanyang braso at nagsumite ng isang puti na may buhok na matatanda. Ipinadala nito ang lalaki na lumilipad palayo. Sa likuran mo, tinitigan ng Diyos Kings at Emperors ang nangyayari sa mga bilog na mata. Maging si James ay may kaunting pagsimangot sa kanyang noo. James, tumingin si Yusef sa kanya at huminga ng malalim. Hindi mo kailangang isipin ang iba. Ikaw at ako ay magkakaroon ng isang sa isang labanan. Ang nagwagi ay magpapasya ng patas at squarely. Hindi mahalaga kung sino ito, ang sino mang sumusubok na makagambala sa aming tugma ay mapatay kaagad. Pangwakas na iyon. Chuckled James. Nais mong gawin iyon ngayon. Mayroon akong gate ng misteryo dito ngayon. Nagbibigay ito sa akin ng isang gilid ngunit hindi para sa iyo. Nagpunta si Yusef upang ipaliwanag, ang aming labanan ay dapat maganap sa isang lugar sa labas ng gate ng misteryo. Kung samang-ayon ka na magkaroon ng isang labanan, sumama ka sa akin upang makahanap kami sa isang lugar sa labas ng gate ng misteryo. Hindi mo time na nais na labanan ako. Pinutol siya ni James. Ginawa ka ng tatay mo. Ang Yusef ay nagyelo nang marinig ang mga salitang iyon. Sa sandaling iyon, ang isa pang puting may buhok na matatanda ay gumawa ng ilang mga hakbang pasulong. Mainit siyang sinag ni James. Si James Caden, ikaw at ang iyong master ay parehong napili. Ang isang labanan sa pagitan ng mga napiling mga ito ay itinuturing na malaking balita sa iba't ibang mga larangan. Ang aming batang guro at ang Panginoon ay nagbabahagi ng parehong mga saloobin at sentimento. Sa makatuwid, napunta kami ngayon upang anyayahan ka sa Huya Integration Gathering. Upang mapanatili ang patas ng mga bagay, magkakaroon ka ng dalawa sa harap ng mga magsasaka mula sa iba't ibang mga larangan. Kinurot ni James ang labi niya. Ito ay, Yusef flinched at gestured sa lalaki. Siya si Emperor Yevgen, ang pinuno sa 8 magagaling na matatanda ng sekta ng Kadir. Siya rin ang aking Panginoon. Si Hankan Yevgen, ang matandang lalaki, ay ngumiti at nagbigay ng kaunting tumango. Pagbati sa napili. Ang kanyang saloobin ay ganap na naiiba mula sa iba pang mga puting may buhok na matatanda, na napunta sa pangalan ni Dorvus Hozentia. Gayunpaman, malinaw na mayroon siyang isang mas madidilim at mas makasalanang agenda sa likod ng ganitong uri ng ngiti. Tila napansin ni Xanthopus kung ano ang ginagawa ni James sa loob ng gate ng misteryo at napagtanto na nahulog siya para sa trick ni James. Ngayon, sinusubukan niyang gamitin ang pamamaraang ito upang sipin si James sa labas ng gate ng misteryo. Si Xanthopus kahit na hindi sinasadya na ginamit ang kanyang anak upang makamit ang kanyang layunin. Ngumisi si James kay Hankan. Ikaw ay masyadong magalang, Emperor Yevgen. Sa mata ng mga naglilingkod sa Xanthopus, ako ay isang demonyo na nagdadala ng kaguluhan sa lahat ng mundo. Nahiya ang ngiti ni Hankan. Ito ay isang labanan lamang na hinihiling ng mga lalaki. Hindi sa palagay ko nakakabagabag ito. Pinahaba ni James ang kanyang mga kamay. Sa palagay ko ang lugar na ito ay sapat na mabuti. Dahil ang lahat ay narito, maaari kayong lumapit sa akin ng sabay-sabay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 753. Isang maliit na kaguluhan ay sumabog sa sandaling sinabi iyon ni James. Ang 12 Diyos Hari at 18 Emperador ay lalo na naiinis. Tila sabik silang hamanin kaagad si James. Yusef furrowed ang kanyang mga browser. James, humiling ako ng isang makatarungang labanan na walang paggalang sa iyo. Sinusubukan mo bang tingnan ako ngayon? Hahaha. Tumawa si Hankan ng taos puso at nagsign para tumigil ang Yusef. Tulad ng inaasahan ng nag-iisang napiling isa na ginawa mula sa mga buhay na nilalang. Ikaw ay lubos na tiwala at prangka. Gayunpaman, ang gate ng misteryo ay ang mapagkukunan at pinagmulan ng kalikasan, ang batayan na bumubuo sa lahat ng mga mundo. Kung ang isang labanan ay upang masira dito,
magiging sanhi ito ng malawakang pagkawasak at hindi mabilang na pagkamatay sa iba't ibang mga mundo. Magkakaroon ng isang pahayag, panipi. Isang mainit na ngiti ang na-plaster sa mukha ni Hankan. Ikaw ang Panginoon ng lahat ng nabubuhay na nilalang, James. Nais mo bang makita ang isang bagay na tulad ng nangyari? Tulad ng malapit na buksan ni James ang kanyang bibig, sina Lysia, Yanni, at Morgoth ay lumabas mula sa pagbuo ng wala at lumitaw sa likuran ni James. Tulad ng inaasahan ng mabait na Emperor Yevgen, isinasaalang-alang mo ang kaligtasan ng lahat ng buhay. Si Lysia ay gumawa ng isang hakbang sa pasulong at ngumisi ng nanginginig. Gayunpaman, mula sa alam ko, ito talaga ang mundo ng Tai Chi na pinagmulan ng lahat ng mga mundo. Ang mundo ng Tai Chi ay nadurog at nasira ng isang beses, ngunit walang nagwawasak sa nangyari. Sinusubukan mong gamitin iyon bilang isang dahilan upang mapilit ang aking Panginoon ngayon. Ano ang isang mapagkunwari? Isang malalim na nakasimangot na browser ni Drew Hankan. Nabigla rin siya nang makita niya si Lysia. Tama siya. Dagdag pa ni Yanni, bukod, ito ay ang iyong Panginoon, si Xanthocus, na nadurog ng kanyang Soremsia ang Tai Chi mundo. Isinasaalang-alang ba niya ang pinsala at casualty bago gawin ito noon? Gupitin natin ito ng chit-chat. Itinaas ni Morgoth ang kanyang sibat. Lumaban lang tayo ngayon sa kabuuan. Namamatay na rin ako para sa ilang ehersisyo. Huminga ng malalim si Hankan. James, ang gate ng misteryo ay naiiba sa mundo ng Tai Chi. Nakakonekta ito sa lahat ng mga mundo. Ano ang punto sa amin na nagpapaliwanag sa lahat ng iyon sa kanila? Si Dorvus Hosentia ay kahit papaano ay bumalik sa panig ni Yusef. Siya ay sumigaw, ipinadala tayo ng ating Panginoon dito upang paksain ang mga demonyong ito. Kaya, bakit abala ang pangangatuwiran sa kanila? Kasunod ng kanyang halimbawa, ang 12 Diyos Hari at 18 Emperador ay tumawag din sa mga panunuya. Eksakto, dapat nating paksain ang mga demonyo. Bakit abala sa pakikipag-usap sa kanila? Hayaan ang labanan. Papatayin natin ang mga demonyong ito ngayon. Ang isang bungkus ng mga mahina na tulad nila ay maglakas loob na makipagtalo sa amin tungkol sa kung ano ang tama at ano ang mali. Dapat nating magmadali at makamit ito. Pagkatapos, maaari tayong bumalik at dumalo sa pagtitipon ng Wuya Integration. Handa na ako ngayon. Hayaan ang labanan. Habang ito ay nakakakuha ng isang maliit na hilera sa paligid nila, pinaihit ni Yusef ang kanyang ulo at naayos ang Dorvus na may isang sulyap. Ilang beses ko bang ulitin ang aking sarili? Ang aking mga order bilang ang batang master ay nangangahulugang wala sa iyo. Sa halip na matakot, tiningnan ni Dorvus ang Yusef kasama ang kanyang baba. Batang guro, nakatanggap kami ng mga tiyak na mga order mula sa Panginoon bago pumunta rito. Kami ay manatiling ilagay kung ang mga demonyo na ito ay makinig sa iyong payo at magsisi. Kung hindi nila, papatayin natin kaagad ang bawat isa sa kanila. Yusef fumed, bakit ka? Emperor Yevgen. Hindi pinansin ni Dorvus si Yusef at pinaihit ang kanyang mga mata kay Hankan. Mayroon kang token upang mag-utos sa hukbo ng Marauder. Hindi mo sasuwato ang mga utos ng kanyang kamahalan, di ba? Nang marinig ang mga salitang iyon, tinitigan ni Yusef si Hankan sa malawak na pagkabigla. Sa isang tila nagbitiw na pagtingin sa kanyang mukha, gumawa si Hankan ng isang makentab na token. Ang 12 Diyos Kings, 18 Emperador, at lahat ng mga miyembro ng Marauder Army. Sa isang iglap, ang lahat sa likuran ni Hankan ay itinuwid ang kanilang mga likuran at nakinig ng mabuti. Isasagawa namin ang mga utos ng kanyang kamahalan na paksain ang demonyo, si James Caden. Halos hindi maniwala si Yusef sa kanyang mga tainga. Master, kinilala mo si James Caden bilang isang napili ngayon. Ngayon, ang pangkat mo doon. Pinutol siya ni Hankan. Escort batang master sa gilid at protektahan siya mula sa aming kaaway. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7054. Dorvus at ilang mga emperador ay lumakad papunta sa iyo sa susunod na instant. Gayunpaman, bago nila maabot siya, inatasan ni Yusef ang isang sinag ng makulay na ilaw sa mga kalalakihan na iyon at pinadalhan sila ng lumilipad. Sapat na. Ang boses ni Yusef ay bumagsak sa espasyo. Lahat ay tumigil sa sandaling iyon.
Ako ang punong commander ng operasyon ngayon. Si Yusef ay yumuko, lahat kayo ay sundin ang aking mga utos. Tulad ng nabanggit ko, walang pinapayagan na makagambala sa labanan sa pagitan ko at ni James Cayden. Ang mga gagawin ay papatayin kaagad. Itinaas ni Yusef ang kanyang kamay at hinawakan sa hangin. Sa di kalayuan, si Dorvus ay sabay-sabay na itinaas sa hangin sa pamamagitan ng isang mahiwagang enerhiya. Ikaw, hinamon mo ang aking paulit-ulit na awtoridad. Mamatay. Panipi. Nagpalabas siya ng isang nakamamatay na pagsabog sa direksyon ni Dorvus, ngunit ang isang bola ng lilang ilaw ay mabilis na dumating mula sa kanyang kaliwa noon. Kinuha nito si Dorvus at lumipat sa labas ng tilapon ng pag-atake ng Yusefs. Nakatitig si Yusef kay Hankan, na tumayo sa kanyang kaliwa, na may nakaumbok na mga mata. Hindi niya naisip ang kanyang Panginoon, na mayroon siyang lubos na paggalang at paghanga, ay gagawin sa ibang araw na gawin ang isang bagay na katulad ng gagawin ng kanyang tuso at walang kahihiyan na ama. Hindi na masabi ng Yusef kung nagbago na si Hankan o kung palagi siyang nagpapanggap na isang taong kaaya-aya at banal. Young Master, nakalimutan mo na ba ang ipinagkatiwala sa iyo ng iyong ama? Si Hankan ay niniting ang kanyang mga browser. Ang ekspresyon ng Yusefs ay tumigas. Ang pangwakas na pahayag ni Hankan ay parehong paalala at banayad na banta. Gamit nito, sa wakas na tanto ni Yusef kung anong uri ng tao si Hankan. Ang kanyang mabait at tuwid na pag-uugali ay isang harapan. Iyon ay hindi pa rin naging mas madali para sa iyo. Kailangan pa rin niyang pumili sa pagitan ng muling pagkabuhay ng kanyang ina at pakikipaglaban kay James o pagsunod sa kanyang mga prinsipyo at pagsuko sa muling pagsasama sa kanyang ina. Alinmang desisyon ang nagtapos sa iyo ay makakapagdusa sa kanya ng pantay na antas ng pagkakasala at paghihirap kahit papaano. Habang ang Yusef ay ginulo para sa isang split segundo, maraming mga Diyos-hari ang pinamamahala ang palibutan at sakupin siya. Pagkatapos, siya ay kinaladkad kung nasaan ang hukbo ng marauder. Ang isang pangkat ng kanilang mga kalalakihan ay tungkulin na bantayan siya. Napansin ni James ang lahat ng nangyayari mula sa kung saan siya nakatayo. Habang nalulungkot siya sa Yusef, tila nakuha din ni James ang isang buong pagkakahawak sa sitwasyon. James Cayden. Tumalikod si Hankan at itinuro si James. Mayroon kang dalawang pagpipilian. Una, lumabas sa gate ng misteryo ngayon. Kalimutan namin ang lahat ng ito ay nangyari. Kung hindi ka, papatayin ka namin rito. Mawawalan ka ng pagkakataon na muling ipanganak muli magpakailanman. Nagngangalit si Morgoth. Ano ang isang pagload ng kalokohan? Si James ay kumalas sa kanyang kamay nang hindi pinipigilan at nilagdaan si Morgoth na huminto. Pagkatapos, gumawa siya ng dalawang hakbang pasulong at tiningnan si Hankan. Sa totoo lang, tungkol sa oras na tapos ka na sa kilos. Dapat kang maging seryoso at lumapit sa akin ng sabay-sabay. Malapit na ang aking pasensya. Walang takot si James habang sinabi niya ang lahat. Nilinaw din niya na wala siyang balak na makipag-ayos sa mga taong ito. Ang mga sulok ng bibig ni Hankan ay umikot. James, ikaw ay isang matalinong tao. Gayunpaman, ikaw ay. Bago siya makatapos, hinagupit ni James ang kanyang braso at palayasin ang isang purplish gold na ilaw ng taybak sa hangin. Ang purplish gold sword light na nakahover sa hangin at lumitaw ang isang maliwanag na ilaw. Sa isang sulyap ng isang mata, hindi mabilang na mga pisikal na taybak ang nabuo sa kalangitan. Ang mga taybak ay bumaril patungo sa 100,000 mga mandirigman na matatagpuan sa ibaba halos agad. Boom! 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 Ang isang hugis itlog na purplish gold light na kalasag ay lumitaw sa itaas ng mga mandirigman ng marauder sa oras lamang. Ang lahat ng mga taybak na nilikha ni James ay nawasak habang tinamaan nila ang kalasag na ginto. Pagkalipas ng ilang segundo, ang kalasag ay nagbigay daan at nabasag din. Ang epekto na nabuo mula sa mga banggaan ay tinali ang daan-daang mga mandirigman ng marauder na malapit sa mga piraso at ipinadala ang mga bahagi ng katawan na lumilipad palayo. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata sa paningin nito. Sa kabilang banda, ang Lysia, Yanni, at Morgoth ay naiwan na ganap na dumbfounded. Kabaligtaran sila, ang 12 Diyos-hari, 18 emperador, at si Dorvus ay natunaw sa mga pag-ungol ng pagtawa. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 755.
Na may kanyang mga kamay sa kanyang likuran, si Hankan ay nagsumite ng isang sulyap na sulyap kay James. Pagkatapos, umiling-iling siya ng bigo. Demon, hindi mo ba sinasabing isang napili at ang Panginoon ng lahat ng nabubuhay na nilalang? Tumawa si Dorvus. Hindi ba ikaw ang unang tao na nakamit ang pagsasama ng tatlong kayamanan? Ito ba ang nakuha mo? Ang pag-atake ng Taybak na nabuo mo ngayon ay mukhang malambot at nakakatakot sa unang sulyap. Sino ang nakakaalam ng mga kapangyarihan nito ay magiging masidi? Hahaha, masakit ang aking tiyan mula sa lahat ng pagtawa na ito. Ang Diyos Hari at mga emperador na malapit sa kanya ay nagturo kay James at tumawa rin ng mockingly. Morgoth barked with her indignation, "You bastards!" Pinatay ni James ang daan-daang iyong mga kalalakihan na may kapangyarihan na katumbas ng Soma Declan rango ng rango. Gayunpaman, tinatawanan mo kami. Panipi. Morgoth, ang pagsil ay napakatagal na pipi. Tumingin si Dorvus na may pangungutya sa Morgoth. Pinatay niya ang daan-daang mga mandirigma ng Marauder na may isang suntok. Sa palagay mo ba ay nagpapahiwatig ang bilang na siya ay malakas? Nagawa lamang niyang patayin ang mga kalalakihan na iyon dahil ang aming mga mandirigma ay hindi pa nag-aktibo ng mode ng labanan. Maaari mo bang isipin kung ano ang mangyayari kung ang lahat ng 100,000 mandirigma ng Marauder ay dapat singilin sa iyong pangkat? Paano mo hahawakan ang antas ng pag-atake na iyon? Isang bungkus ng simpletons. Ang isang lady cultivator ay nagkomento noon, may 100,000 sa atin dito. Kahit na tumayo tayo rito at hindi lumaban, gaano katagal para sa kanya na patayin tayong lahat gamit ang parehong pamamaraan. Ang mga Diyos Hari at Emperador ay sumabog na tumatawa muli nang marinig ang mga pahayag na iyon. Ang kanilang mga tinig ay tumunog ng may kumpiyansa, pangungutya, at panunuya. Samantala, si Lizzie ay umakyat kay James at sinabi ng mahina, "Master, walang point na pumatay sa Marauder Warriors. Maaari nilang gamitin ang token na iyon upang ipatawag at muling mabuhay ang mga patay na miyembro. Kailangan nating i-target ang mga pinuno. Hanggat pinapatay natin muna si Emperor Yevgen at ang mga mas mataas na posisyon, ang hukbo ng Marauder ay hindi magiging malaking banta sa amin." Ngumiti si James ng bahagya pagkatapos makinig sa mga salitang iyon. Ganito ba? Well, sigurado akong nais na makita kung paano sila nabuhay muli. Nagsnik si Hankan. Mukhang hindi ka kumbinsido, James. Hayaan mo akong ipakita sa iyo, kung gayon. Panipi. Itinaas ni Hankan ang token sa hangin. Kasabay nito, ang isang malaking sinag ng madilim na lila na ilaw ay lumiwanag sa mga nasirang bahagi ng katawan na kabilang sa daan-daang mga mandirigma ng Marauder mula kanina. Nakakaintriga, ang mga bahagi ng katawan ay nagsimulang magsama upang pagsamahin at muling pagbuo ng kanilang orihinal na katawan. Nakikita mo ba iyon? Ang titig ni Hankan ay nahulog kay James. Ang mga mandirigma ng Marauder ay mayroon lamang mga kapangyarihan ng rango ng Soma Declan. Gayunpaman, hindi mo sila mapapatay. Kung hindi, hindi ko ito itinuturing ng aking Panginoon bilang pinakamahusay na mandirigma na mayroon siya. Talaga. Arched ang mga browser ni James. Hindi ba masyadong maraming tumawag ng isang bungkos ng mga bato at pebbles ang pinakamahusay, bagaman? Tulad ng sinabi niya na, ang daan-daang mga mandirigma ng Marauder na halos natapos na muling itinayo ay nabasag sa milyon-milyong mga piraso muli. Sa oras na ito, ang mga bahagi ng katawan ay nagbago sa bato at nahulog sa lupa. Tila imposibleng ibalik muli ang mga mandirigma ng Marauder. Si Hankan, Dorvus, at ang iba pa ay tumingin ng ganap. Nang sumingit si Hankan sa kanyang katinoan, itinaas niya ang token at pinakawalan muli ang sinag ng lila na ilaw. Sa kanyang kakilakilabot, walang nangyari sa mga bato habang ang ilaw ay tumama sa kanila. Paano ito posible? Tumawag si Hankan ng frantically. Hahaha, tumawa si Morgoth, iyon ang tinatawag ni Xanthopos na pinakamahusay. Ang kanyang mga mandirigma ay nagiging alikabok. Maaaring patayin ni James ang daan-daang mga mandirigma ng Marauder na may isang hit. Sa ilang oras, sigurado ako na maaari niyang tapusin ang lahat ng mga ito. Nagtataka ako kung alin sa atin ang magiging mas malaking biro noon. Kumala si Yanni at umiling-iling. Upang isipin na ang kilalang, nakaranas ng mga magsasaka tulad ng grupo mo ay pinaglaruan kaming walang katapusan ngayon.
Ito ay medyo nakakatawa ngayon na ang sitwasyon ay baligtad. Samando si Lizzie kay James. Master, sobrang cool na. Paano mo nagawa iyon? Sumagot si James, ang iyong sandata ay naglalaman ng mga kapangyarihan upang gawin din ito. Lizzie flinched. Itinaas niya ang kanyang mga kamay upang tumingin sa mga guwantes na natanggap niya mula kay James. Ito ba ay nangangahulugan na ang natitira sa atin ay maaaring sirain din ang hukbo ng Marauder? Hindi. Umiling-iling si James. Medyo nakakahiya na sirain ang buong hukbo ng Marauder. Mabilis na nagbago si James sa isang bola ng ilaw ng taybak at binaril patungo kay Hankan, na hawak pa rin ang token. Ang bola ng ilaw ng taybak ay nakarating sa token na gaganapin sa pagitan ng mga daliri ni Hankan at ikinakulong ito. Mabilis itong lumipat na kahit si Hankan ay hindi nahuli sa nangyayari. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7056. James kulot ang kanyang mga labi habang siya ay nakipagtalo sa token na kanyang inalis mula kay Hankan. Ang token ay kumikinang pa rin ng isang madilim na lilang ilaw. Kaya, ito ang item na kinakailangan upang makontrol ang hukbo ng Marauder. Nang marinig ang mga salitang iyon, sa wakas ay napagtanto ni Hankan na ang kanyang kamay ay walang laman at ang token na hawak niya ay ninakaw ni James. Si Hankan ay kumukulo na may galit. Gaano kamanggahas ang pag-alis ng token ng Marauder? Panipi. Hindi makatapos si Hankan kung ano ang sasabihin niya habang inagaw siya ni James sa lalamunan at itinaas siya. Mabilis itong nangyari. Sa oras na nakita ng lahat kung ano ang nangyayari, si Hankan ay ganap na na-trap. James Iron Grip. Maaari lamang siyang mag-flail sa paligid ng walang magawa. Paano ako maglakas loob? Hindi sinabi ni James, mali ka tungkol doon. Ako ay isang mahiyain na tao. Gayunpaman, matapang ako sa tuwing dumaan ako sa isang nagbabanta na sitwasyon. Dahil ikaw ay master ng Yusef, ilalabas ko ang iyong buhay. Gayunpaman, dapat kang parusahan. Sa pagtatapos niya, dalawang madilim na dragon ang bumagsak sa mga mata ni James at pinakawalan ang bingi na umuungal. Pagkatapos, binabalot ng mga dragon ang kanilang mga katawan sa paligid ng katawan ni Hankan at nagsimulang lumipad paitaas, na pinapasok si Hankan sa hangin. Ilang sandali, ang pag-iyak ni Hankan ay sumigaw sa hangin. Ang tao ay nasa maraming sakit dahil ang dalawang dragon ay patuloy na pisilin at hilahin ang kanyang katawan sa iba't ibang direksyon. Ang nakakatakot na paningin ni Hankan na pinahirapan ay naglagay kay Dorves, ang 12 Diyos, at ang 18 emperador sa isang estado ng pagkabigla. Natahimik ang pangkat ng mga kalalakihan. Naging mapatla ang kanilang mga mukha. Sa kabilang banda, pinapanood ni Lizzie ang lahat ng may maliwanag, pinalawak na mga mata. Masigla siyang nag-chop. Ang master ay masyadong kamangha-manghang. Kahit na walang pangalawang katawan, mayroon na siyang one of a kind, top-class cultivator. Nagdurog ka ba sa kanya? Nagbiro si Yanni. Dapat ba nating hilingin sa gobernador ng Yin na pahintulutan ka ni James bilang kanyang asawa sa halip? Pinahihit ni Lizzie ang kanyang mga mata. Bakit hindi mo siya tatanungin? Si Yanni ay naibigay na hindi nagsasalita ng kanyang tugon. Magagawa iyon ni James. Ang mga mata ni Morgoth ay nakabulok sa pagkalito. Pinapagana niya ang isang tagapag-alaga ng antas ng emperador na ganyan. Hindi ko rin masasabi kung gaano siya napabuti sa mga tuntunin ng kapangyarihan at paglilinang. Tumugon si Lizzie, sa iyong antas ng talino, baka hindi mo maintindihan kahit na ipinaliwanag namin ito sa iyo. Pumayag si Yanni, MHM. Sinaksak ni Morgoth ang kanyang ulo. Nakakagulat, hindi siya nasaktan dito. Noon lang, itinuro ni James ang token ng Marauder sa Dorves at iba pa. Ikaw ay nagpatuloy at tungkol sa kung gaano kalaki ang mga mandirigman ng Marauder, ngunit wala sa inyo ang may lasa ng kanilang mga kapangyarihan dati. Tama ba ako? Hindi ko nakikita ang pangangailangan na hawakan ang mga gusto mo mismo. Kaya, iiwan kita sa mga mandirigman ng Marauder. Nag-channel si James ng isang maliit na halaga ng mahalagang enerhiya sa token ng Marauder, na agad na nagradiate ng isang maliwanag na lila na ilaw. Ang lila na ilaw ay nag-iilaw sa puwang sa loob ng gate ng misteryo. Bigla, ang libo-libong mga mandirigma ng Marauder ay nakataas ang kanilang mga ulo ng sabay-sabay.
Ang mga mandirigma na ito ay tila nabubuhay habang naglabas sila ng napakalaking halaga ng nakamamatay na enerhiya mula sa kanilang mga mata. Ang lahat ng kanilang mga nakamamatay na energies ay pinagsama ang pag-iling sa buong puwang ng gate ng misteryo. Si Dorvus, ang 12 Diyos Hari, at ang 18 Emperador ay nagmadali na umikot at gumawa ng kanilang mga armas. Gayunpaman, halos lahat ay nahuli ng labis na takot nang makita nila ang mga mata ng dugo na Marauder warriors. Karamihan sa kanila ay nakakita ng kanilang sariling mga mata dati kung paano ang hukbo ng Marauder ay brutal at walang awa na mga miyembro ng hindi karapat-dapat na sekta at paksayon. Sa kasamaang palad, sila ay naging target ng Marauder army sa oras na ito. Bagaman ang lahat ng mga kalalakihan na ito ay katangi-tangi, bihasang mga magsasaka, medyo walang kapangyarihan laban sa isang pangkat ng mga monsters na maaaring paulit-ulit na muling nabuhay. Samantala, 2 mandirigma ng Marauder ang kumuha ng Yusef na inilagay sa ilalim ng isang selyo, at dinala nila siya sa kinaroroonan ni James. Yusef, tamasahin natin ang palabas mula sa isang magandang lugar. Kinuha niya ang braso ni Yusef at dinala siya sa lugar sa itaas ng Sagradong Lotus, na naka-encode pa rin sa pagbuo ng wala sa wala, sa pamamagitan ng teleportation. Kasabay nito, ang libo-libong mga mandirigma ng Marauder ay nagsimulang lumakad patungo sa pangkat ni Dorvus. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7057. Ano ang gagawin natin ngayon? Isang magandang ginang na Diyos Hari ang sumigaw ng sabik, ang mga mandirigma ng Marauder ay darating para sa amin. Lahat sila ay nasa posisyon ng labanan, nakatayo sa isang linya. Gayunpaman, ang mga hitsura ng kawalan ng pag-asa ay maliwanag sa mga mukha ng Diyos Kings at mga Emperador dahil nakikita nila kung paano sila napalampas ng hukbo ng Marauder. Ang mga browser ni Dorvus ay twitched. Hindi ako makapaniwala kung paano walang silbi si Hankan. Hinayaan niya ang aming kaaway na agawin ang token ng Marauder na ganyan. Ano ang punto ng pagdadala ngayon? Isa sa mga Diyos Hari na hinimok, Sir Hozentia, ikaw ang aming commander ngayon. Kailangan mong sabihin sa amin kung ano ang gagawin ngayon. Mabilis na iminungkahi ng isang emperador, ang Panginoon ay may kontrol sa puwang sa loob ng gate ng misteryo. Humiling tayo ng tulong mula sa kanya. Panipi. Ang iba ay naaprubahan din ang ideya. Sir Hozentia, magmadali at humiling ng tulong mula sa kanyang kamahalan. Kahit na si Taicho at ang kanyang mga tauhan ay nag-iingat sa hukbo ng Marauder. Mayroon kaming isang mas payat na pagkakataon kaysa sa kanila na makaligtas sa mga bagay na ito. Paano tayo manalo laban sa pangkat na ito ng mga hindi masisira na monsters? Kahit na pinamamahalaang nating talunin ang lahat ng mga mandirigma ng Marauder, magkakaroon pa ba tayo ng sapat na lakas upang labanan ang mga demonyo na kumokontrol sa hukbo ng Marauder? Magmadali at umabot sa kanyang kamahalan, Sir Hozentia. Kung hindi, lahat tayo ay mamamatay dito. Ang isang hitsura ng walang magawa ay sumabog sa mga mata ni Dorvus. Kung si Xanthocos ay may kontrol pa rin sa gate ng misteryo, hindi niya kailangang ipadala sila doon upang paksain ang mga demonyo sa unang lugar. Ang mga paghihigpit ng kontrata ng kaluluwa ay naging sanhi ng pansamantalang pagkawala ni Xanthocos ng gate ng misteryo. Iyon ang dahilan kung bakit siya at ang iba ay ipinadala dito upang bumili ng oras. Sa pag-uugali ng kanilang Panginoon at kung paano nila nagawa ang kanilang misyon, maiisip na ni Dorvus ang mga kahihinatnan kung hihilingin sila ng tulong mula sa Xanthocos ngayon. Habang pinasasalamatan ni Dorvus ang kanyang paglutas, sumulong siya at pinalawak ang kanyang mga braso. Isang napakalaking pader ng enerhiya ang naitayo sa harap niya at ng kanyang mga kasama, na pumipigil sa pagsulong ng Marauder warriors. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, ang pader ay nagsimulang umiling habang sinubukan ng Marauder warriors na masira ang istruktura sa pamamagitan ng pagpapadala ng iba't ibang mga pag-atake dito. Malaking bitik ang tumakbo sa ibabaw ng pader ng enerhiya. Lahat ba kayo ay tatayo doon at manood? Gumawa din ng isang bagay upang mapigilan din sila. Bellowed si Dorvus. Ang kanyang tinig ay hinayla ang 12 Diyos Hari at 18 Emperador sa kanilang paggalang. Ang mga kalalakihan na ito ay nagtayo ng isang pader ng enerhiya na binubuo ng ilaw ng Bonewar.
Ang mga layer ng pader ng enerhiya ay tila sapat na malakas upang mapigilan ang pag-atake ng Marauder Warriors. Sa kasamaang palad, ang mga mandirigma ng Marauder ay mabilis na nadagdagan ang tindi ng kanilang mga pag-atake. Sa loob ng ilang minuto, pinamamahalaang nila upang sirain ang tatlong mga pader ng enerhiya sa isang lakad. Bukod dito, ang bilis at kasidian ng kanilang mga pag-atake ay hindi nabawasan pagkatapos. Ang mga kapangyarihan ng mandirigma ng Marauder ay halos hindi totoo. Nakatitig si Yanni sa kanila. Nagawa nilang gumawa ng isang ngipin sa mahahalagang pagtatanggol ng enerhiya na inilalagay ng 31 Declan Mahaya na ranggo ng mga magsasaka. Panipi. Haha, ito ay ganap na kasiya siya. Tumawa si Morgoth ng malisyoso. Ang mga mataas at makapangyarihang mga kasama ay pahihirapan ng isang malalim na pakiramdam ng takot bago mamatay. Panipi. Master, alam mo ba ang ginagawa mo? Nagngangalit si Lysia. Ito ay isang pag-aaksaya ng kanilang potensyal kung mayroon kang mga mandirigma ng Marauder na umaatake sa mga pader ng enerhiya na ganyan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 758. Isang malabong ngiti ay naglaro sa mga labi ni James. Sinasabi mo ba na dapat kong patayin ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng Historial Helmnor Formation? Yip, Lysia chuckled. Ang pamamaraang iyon ay paraan na mas kawili-wili. Maaari rin nating suriin kung paano gumagana ang pagbuo. Panipi. Tulad ng malapit na mag-utos si James sa Marauder Warriors, binuksan ni Yusef ang kanyang bibig. James, lahat ay tumalikod sa iyong mga mata sa iyong narinig ang kanyang tinig. Ibinaba ni Yusef ang kanyang ulo habang siya ay na-fluster ng dami ng pansin na natatanggap niya. Sinabi niya sa isang maliit na tinig, alam kong medyo bihag ko ngayon at wala akong karapatang tanungin ka nito. Gayunpaman. Magpatuloy, sabi ni James. Tumahimik si Yusef at itinaas ang kanyang ulo. James, ako ang kanilang pinuno. Kukunin ko ang buong responsibilidad sa nangyari ngayon. Mangyaring extra ang mga kalalakihan na iyon. Ang mga mata ni James ay makitid. Nawala mo na ba ang isip mo? Nagrant si Lysia. Nakita mo ang nangyari kanina. Sa palagay mo maaari mong kontrolin ang mga taong ito. Kahit na ang iyong Panginoon, na iginagalang mo ng sobra, ay hindi nais na makinig sa iyo. Ikaw ay walang iba kundi isang paa sa kanila. Panipi, sumiksik si Morgoth. Bakit abala ang pakikinig sa kanya? Siya ay katulad ng kanyang ama. Palagi silang nagsasalita tungkol sa lahat ng kabutihang nais nila para sa mundo ngunit gawin ang eksaktong kabaligtaran ng lihim. Panipi. Pagkatapos, itinuro niya ang kanyang sibat sa lalamunan ng Yusef. Sabihin ang isa pang salita, at puputulan kita sa mga piraso. Sa kabila nito, huminga ka ng malalim at tiningnan si James nang walang tigil. Paano ito? Inaalok ko ang aking sarili at ang pamamaraan upang makontrol ang Marauder Army kapalit ng buhay ng mga kalalakihan. Ikaw, Yanni snickered. Yusef Mavic, naiiba ka sa iyong ama. Ikaw ay isang matuwid at kagalang-galang na tao. Hinahangaan mo ang mga nakamit ang higit na kapangyarihan sa pamamagitan ng kanilang mga pagsisikap at hamakin ang mga gumagamit ng trickery upang makamit ang kanilang mga layunin. Gayunpaman, alam mo nang mabuti kung anong uri ng tao ang iyong ama. Ang titig ni Yanni ay nakatuon sa susunod na James. Ang 12 Diyos-hari, 18 emperador, at ang Marauder Army na nakulong sa gate ng misteryo ngayon ay ilan sa mga pinakamahusay na lalaki na si Xanthocus. Ang mga elite na ito ay katumbas ng kalahati ng lahat ng mga puwersa na nagtatrabaho sa ilalim ng Xanthocus. Kung maaari nating paksain ang lahat ng mga kalalakihan na ito, bibigyan namin ng isang kritikal na suntok si Xanthocus. Ito ay isang malaking hakbang na makakatulong sa amin na lumapit sa aming mga layunin. Ang anumang iba pang mga alok ay mapatlo kung ihahambing sa kung ano ang maaari nating makamit sa oras na ito. Ito ay hindi marunong sumuko ng pagkakataon. Habang nanatiling tahimik si James, nagmadali si Morgoth na idinagdag, huwag kang mahulog para sa kanyang mga kasinungalingan, James. Anak ni Xanthocus, ang mga tao ay palaging nagsasabing tulad ng ama tulad ng anak. Pinanood ni Lysia sina Yanni at Morgoth na gumawa ng kanilang makakaya upang bigyan ng babala si James. Binuksan niya ang kanyang bibig ngunit hindi maisip kung ano ang sasabihin. Hindi tulad ni Yanni at Morgoth, si Lysia ay dating pangalawang katawan ni James.
Mas kilala niya si James kaysa sa dalawang iyon. Kapag naisip ni James ang tungkol sa isang bagay, walang pagbabago ng kanyang desisyon, kahit gaano karaming mga tao ang tutol dito. Sa makatuwid, walang saysay na subukan at hikayatin siya kung hindi man. Sa kabilang banda, naayos ni Yusef ang kanyang tingin kay James. Naramdaman niya na ang kanyang puso ay malapit ng sumabog. Si Yusef ay labis na kinakabahan dahil alam niya kung ano ang inaalok niya kay James ay may kaunting halaga. Sa kasalukuyan, si James ay katulad ng isang hari sa loob ng gate ng misteryo. May kapangyarihan siyang magpasya ang kamatayan ng sinuman. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 750. Boom! Ang mga tunog ng isang pagsabog at ang mga tao na sumisigaw ay nagmula sa labas ng pagbuo ng walang kabuluhan. Ang mga maliwanag na ilaw ay lumiwanag sa buong kalawakan. Nang hindi kinakailangang suriin, ang mga tunog ay dapat na sanhi ng mga pag-atake na nabuo ng Marauder Warriors upang patayin si Dorvus at ang kanyang mga kasama. Naalarma si Yusef sa paningin. James, hinihiling ko sa iyo. Inikat ni James ang kanyang kamay at nilagdaan siya upang huminto. Yusef, hinahangaan ko ang iyong espiritu at katapangan. Gayunpaman, ang iyong inaalok ay hindi sapat. Nakilala niya ang mga mata ni Yusef. Bukod, ang taong nais kong hampasin ang isang pakikitungo ay hindi ikaw kundi ang iyong ama. Maya-maya ay natigilan si Yusef nang marinig ang mga salitang iyon. Bumagsak siya sa kanya. Tuhod. Ang Yusef ay may biglaang pagsasakatuparan. Ang mga tao ay tinawag siyang isang napili, ang batang master ng Kadir Temple, o ang numero 1 henyo sa lahat ng 49 na langit at sa lahat ng mga lupain. Gayunpaman, ang lahat ng iyon ay parang isang biro mula pa noong gumawa si James ng isang hitsura. Nawala ni Yusef ang kalahati ng pagmamataas at pagmamataas na mayroon siya sa kanya pagkatapos ng labanan kasama si James sa mundo ng Genesis. Ang iba pang kalahati ay ganap na dinurog matapos masaksihan ang magagawa ni James. Nakita niya si James bilang kalaban niya. Gayunpaman, hindi alam sa Yusef, ang mga kapangyarihan ni James ay umabot sa hindi matamo na taas at nalampasan ang kanyang. Hindi na siya isang karapat-dapat na kalaban kay James. Si Yusef ay may isang glazed at malayong hitsura sa kanyang mga mata habang naramdaman niya ang lahat sa loob niya ay dumulas. Ang kanyang layunin at paniniwala ay lubos na nawasak. Si Lysia, Morgoth, at Yanni ay tumahimik. Gayunpaman, hindi nila maiwasang makaramdam ng kaunting melancholic habang tinitingnan nila ang Yusef. Samantala, lumingon si James at itinaas ang token ng Marauder. Sa kanyang utos, ang libo-libong mga mandirigma ng Marauder ay lumipat upang mabuo ang 8 magkakaibang pormasayon na umiikot kay Dorvus at ang kanyang mga kasama. Habang ang 8 mga pormasyong ito ay nagsimulang umiikot, isang napakalaking pormasayon na nagniningning na may isang lilang ilaw ay nabuo halos agad. Ito ang Historial Helmnor Formation. Sigaw ni Dorvus ng frantically habang napansin niya ang lila na ilaw sa kanilang paligid. Ang mga Diyos, Hari at Emperador ay nabigla sa kanilang mga wits. Ang lahat ng mga ito ay tumakbo sa iba't ibang direksyon upang subukan at makalabas sa pagbuo. Gayunpaman, sa sandaling lumapit sila sa hadlang ng pormasayon, ang lahat ay nasugatan at inilipat pabalik sa pamamagitan ng puwersa na ginawa ng mga pormasyong umiikot. Ano ang gagawin natin? Kailangan nating humiling ng tulong ngayon. Sir Hozentia, hindi mo hayaang mamatay tayong lahat dito. Ito ay nakakahiya para sa atin na papatayin sa loob ng isang puwang na pag-aari ng ating Panginoon. Matagal kong ginugol ang pagsasanay upang makarating sa kinaroroonan ko ngayon. Ayokong mamatay tulad nito. Mga ilusyon. Nagsisimula na akong makakita ng mga ilusyon. Ang makasaysayang hangin. Abangan. Panipi. Sa isang flash, ang pagbuo na sumasalamin sa isang lilang ilaw ay naging isang bilangguan, kung saan ang magaspang na hangin ay sumabog at energies ng 5 elemento ay nag-clash. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga tunog ng mga taong nagmumura at sumisigaw sa sakit ay maaaring marinig. Kahit na ang Lysia, Morgoth, at Yanni ay maaaring makaramdam ng panginginig na tumatakbo sa kanilang mga spines habang pinapanood nila ang nangyayari mula sa walang kabuluhan na pormasayon. Sa kabaligtaran, naupo si James at nag-ayos ng isang malaking mesa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 760. Master,
Magiging kaibig-ibig kung maibabahagi mo ang ilan sa iyong mahalagang koleksyon ng alak sa amin. Ngumisi si James. Hindi ito magiging nakakaaliw kung hindi ko masisiyahan ang palabas na may ilang alak. Sinulyapan ni Yanni ang kanyang balikat kay James at ngumiti ng Riley. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at pinagsama ang 12 ng mga bote ng kaguluhan na absinthe sa mesa. Ang Lizzie at Morgoth ay nagpalitan ng isang sulyap. Pagkatapos, ang bawat isa sa kanila ay lumakad pasulong at huminto sa magkabilang panig sa tabi ni James. Ito, James. Morgoth pouted. Hindi ka ba napakadali sa mga mapagkunwari na ito? Ito lamang ang simula. Hinawakan ni James ang kaguluhan na absinthe. Sa kanilang antas ng mga kapangyarihan, maaari silang manatili sa pagbuo ng historical Helnor para sa ilang mga entrepok at maging maayos lamang. Sumimangot si Lizzie. Dapat mo lang gawin ito ngayon kung nais mong mapupuksa ang mga kalalakihan na iyon para sa kabutihan, Master. Hindi ito gagawa sa amin ng anumang kabutihan na ay drag ito ng matagal. Nagbim si James sa kanya. Nag-aalala ka ba na ang kontrata ng kaluluwa sa pagitan ko at Xanthocos ay mag-e-expire sa oras na iyon? Kung gayon, ang Xanthocos ay mabawi ang kontrol ng gate ng misteryo. Panipi. Posible para sa kanya na gawin iyon. Paalalahanan siya ni Lizzie. Ibinaling ni James ang kanyang tingin kina Morgoth at Yanni. Sa tingin mo rin. Sina Yanni at Morgoth ay tumingin sa isa't isa sa isang maikling sandali. Halos sabay silang ngumiti. Hindi mahalaga kung ang Xanthocos ay muling makontrol ang gate ng misteryo. Sumiksik si Morgoth. Hindi na namin natatakot ang anumang mga pagdurusa na itinatag sa kanya. Matapos ang huling labanan na kasama namin siya, baka nawala ang lahat ng kalamangan na mayroon siya at hindi na nais na pumasok dito. Ngumiti si Yanni. Kami ay hinihigop halos lahat ng mga kapangyarihan at mahahalagang lakas na matatagpuan sa gate ng misteryo. Kahit na ang gate ay nagtataglay ng mga kapangyarihan upang muling mabuhay ang mga energies na iyon, kukuha ito ng daan-daang mga entrepok para ma-replenish sila. Nakilala ni Yanni ang mga mata ni James. Bago iyon mangyari, medyo walang kahulugan para sa Xanthocos na mabawi ang kontrol sa gate ng misteryo. Sa kabilang banda, maaari tayong umasa sa mga kapangyarihan ng gate upang pinuhin ang ating sariling mga kapangyarihan. Gayun din, hindi natin dapat sayangin ang napakalaking regalo na ito na ipinadala ni Xanthocos. Panipi. Tumawa si James nang marinig ang mga pahayag na iyon. Tulad ng inaasahan sa iyo, Master. Makatitiyak ka tulad ng dati. Gayunpaman, mas nakakayusisa ako tungkol sa Wuya Integration Gathering. Si Lizzie at ang iba pa ay tumahimik sa pagbanggit ng pagtitipon. Kahit na ang tatlo sa kanila ay pambihirang mga numero at magsasaka, limitado nila ang kaalaman sa 49 na gawain ng langit. Kahit na si Lizzie, ang Soremsia ng isang Diyos na Kailoros, ay walang buong impormasyon tungkol sa mga nangyari sa realm ng Hilf matapos ang pagpasa ng Wait Arapath. Naturally, itinuro nila ang kanilang mga titig sa Yusef, na nakaupo pa rin sa isang sulok ng tahimik. Itinaas ni James ang kanyang palad. Agad na, ang isa sa mga bote ay lumulutang patungo sa iyo. Ang Yusef ay tila dahan-daang nadarama sa paningin ng bote. Yusef, tandaan kung paano mo sinabi sa akin sa unang pagkakataon na nakilala namin na ang mga magsasaka ay dapat maging kaaya-aya. Nagpatuloy si James, mayroon din akong payo para sa iyo. Dapat maging kaaya-aya ang isa kapag natalo din sila. Huminga ka ng mahabang paghinga. Pagkatapos, kinuha niya ang bote ng Chaos Absinthe at binaril sa kanyang mga paa. Habang inilalabas niya ang takip ng bote, itinapon ni Yusef ang kanyang ulo at ibinaba ang alak. Sinusubukan niyang hugasan ang damdamin ng kalungkutan at kahihiyan sa kanya sa pamamagitan ng pagtsagang ng alak. Nang matapos niya ang buong bote, tiningnan ni Yusef si James. Ang kanyang mga pisngi ay flush. Hindi ako natalo. Upang maging eksaktong, wala rin akong pagkakataon na mawala. Sinampal ni James ang kanyang bote sa mesa. Kung sa palagay mo, mawawalan ka rin ng huling paggalang na mayroon ako para sa iyo. Ang Yusef ay nagbago ng kaunti sa ilalim ng impluwensya ng alkohol. Ngumiti siya ng mapait. Hindi mo na kailangang talunin sa paligid ng bush. Tanungin mo lang kung ano ang nais mong malaman. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ng alam ko. Bisitahin upang basahin ang buong nilalaman.